Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2971 Hate the Curse. Ngunit tamad siyang mag-alala, kailangan niyang abutin ang Muzan na iyon sa lalong madaling panahon. Ang karaniwang paraan ng paghuli ay dapat huli na sa oras na ito. Gayunpaman, nang ilabas ni Yefan ang Divine Thunder Spear ngayon lang, ginawa niyang malamig na liwanag ang daan-daang lumilipad na espada at pinasabog ang mga ito sa lahat ng direksyon. Paglipat ng layunin ng sword. Sa isang pag-iisip, nakarating na si Yefan sa posisyon ng isa sa mga lumilipad na espada. Tila labis ding nagulat si Muzin, hindi niya inaasahan na nasa gitna na ng kalsada si Yefan. Gayunpaman, ang katawan ni Muzin ay napakaliit na bola, at ang bilis ng pagpipiluto ay napakabilis din. Isang malaking puwersa ng gravitational ang nag-distort sa espasyo sa paligid ng Muzan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, tumalon si Muzin mula sa mukha ni Yefan sa isang kisap mata at tumalon ng libu-libong metro palayo. Damn it! Nagtataka pa rin si Yefan kung paano napakakapal ng neutron nucleus, paano pinigilan ni Muzin ang gravity nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, malayang makokontrol ng batas ng eroplano ni Muzin ang neutron nucleus na ito. Gawing gumana ang gravitational force nito sa isang tiyak na oras, at tulungan din itong gumalaw ng mabilis sa kalawakan. Pagkatapos ng lahat, ito ay batas ng mga eroplano, at hindi isang malaking problema ang kontrolin ang isang neutron star. Gayunpaman, ang distansya ng ilang libong metro ay wala kay Yefan. Isang alon ng banal na kulog ang damaloy sa katawan ni Yefan. Sword Dragon Ju Shadow. Ang katawan ni Yefan ay naging Thunder Dragon na may sword intent, at ang kidlat ay kumislap. Putulin ang langit sa isang iglap. Ang resultang sonic boom ay parang kulog. Tatakas na sana si Muzin nang maabutan muli ni Yefan. Ang sprinting move na binago mula sa Thunder Dragon Juying ay perpektong hiniram ni Yefan sa kanyang sarili sa sandaling ito. Wala nang pakialam si Muzin sa anumang bagay, sinusubukang ipagpatuloy ang paggamit ng space warp para mabilis na makatakas. Ngunit paano ito mabibigyan ni Yefan ng pagkakataon? Talam ng kulog, pinuputol ng espada ang langit. Bumaba ang higanteng espada ni Yefan, at 1,000 metrong haba ng Divine Thunderblade ang nabuo sa isang iglap. Ang paglipat na ito na, Zonkong, na orihinal na ayon sa Asher Dragon skill, ay tumatagal ng mahabang panahon upang makumplito. Maliban kung tulad ni Feng Xiaotian, magsanay ng 10-10 milyon, daan-daang milyong beses, posibleng makamit ang instant release. Ngunit iba si Yefan. Ang sword move na ito sa Asher Dragon skill ay napakaangkop para sa isang Emperor-level swordsman tulad ni Yefan. Alam na alam ni Yefan kung paano ito pagbutihin upang ang hakbang na ito ay maikli at makumplito sa isang iglap. Hindi lang iyon, ngunit ang kapangyarihan ng walang kapantay na Asher Dragon ay ginawa itong Thunderblade na ganap na sublimate ni Yefan. Ito ay bilang. Kung ang Diyos ng kulog ay galit na galit, hinahati ang langit sa kulog. Ang talam ng kulog na ito, na ilang libong metro ang haba, ay malakas na tumama kay Muzin at direktang nilamon ng neutron nucleus. Isang malaking gravitational force ang sumubok na hilahin si Yefan ng direkta. Alam ni Yefan na ito ay dahil sinira niya ang batas ng eroplano ng Namusin, kaya ang neutron nucleus ay wala sa kontrol. Boom! Ang ultra-high density na neutron core ay hindi nakayanan ang banal na kapangyarihan nitong walang kapantay na Asher Dragon, at sumambulat sa isang nakasisilaw na kinang sa hangin. Isang shockwave na sumisira sa mga patay at kumakalat sa hangin. Ang hindi mabilang na mga gusali at inorganic na mga sangkap sa Ironclad City ay direktang ginawang pulbus. Unti-unting nawawala ang gravity. Ang Doomsday ay lumitaw sa likod ni Yefan, nakatitig ng walang laman sa kumukupas na masa ng hangin. Tagumpay. Bagamat matagal nang naniniwala si Doom na sapat na ang sword intent ni Yefan para sirain si Muzin, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali ito. Isang espada. Bagsak. Nadama ni Yefan na ito ay normal. Maging si Feng Xiaotian ay nakapagtago lamang mula sa kanyang walang katulad na si Qinglong, at hindi siya nang ahas na tanggapin ito ng husto. Ang lakas ng Muzin na ito ay hindi isang labanan. Kapag lumalapit siya sa kanya, ito ay karaniwang tapos na. Ang pangunahing problema ay iniisip pa rin ni Yefan. Masyadong makinis. Walang tradisyonal na kaluluwa si Muzin, kaya hindi alam ni Yefan kung tuluyan na niyang nabura ito. Siguro masyado siyang nag-isip pero baka may problema talaga. Gusto kong bumalik sa Kyushu ng mabilis, hindi ako nag-aalala tungkol doon, maaari mong gawin ito sa iyong sarili dito. Si Yefan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito sa ngayon, at maaari lamang pumunta upang tingnan muna ang sitwasyon sa base camp. Oo, tumanggo si Doom. Noong ililipat na ni Yefan ang kanyang sword intent, bigla niyang napagtanto na hindi niya ito mailipat. Anong nangyayari? Natagpuan ni Yefan na tila nagbago ang paligid. Binago ng batas ng eroplano ang espasyo, kaya mahirap ilipat ng maayos ang layunin ng espada. Hindi nang ahas si Yefan na pilitin ang isang mahirap na pagliko, dahil maaaring magkaroon iyon ng hindi makontrol na sakuna na kahihinatnan.
Sword God. Hehe. Sabi ko pipigilan kita. Di mo akalain. Mapapatay mo ako. Haha, sa harap ng kadiliman, ang kamatayan ay simula pa lamang, ang madilim na enerhiya, sa harap ni Yefan, ito ay, dumb alloy, mula sa manipis na hangin. Parang may nagbukas ng butas sa kalawakan, bumuhos ang madilim na enerhiya. Isang puwersang mas malakas kaysa dati, mas madilim, puno ng inis, puot, madilim na enerhiya, ang lumitaw. Dark Magic God. Sinasadya mo ba akong patayin? Sumimangot si Yefan, hindi ka panipaniwala, paano makakain ng lalaking ito ng kanyang layunin sa espada at hindi mamatay? Seryoso din ang mukha ni Doom, ito ang kanyang batas na zampa ng pagkapuot, ang pinakatunay na anyo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Maingat na sinusunod ni Yefan ang batas na ito at unti-unting natuklasan na, tila napalitan ang espasyo dahil maaaring makaapekto ang dark magic sa dark energy na bumubuo sa espasyo. Ang madilim na enerhiya ay nasa lahat ng dako, kaya ginagawa nitong kontrolin ang lahat ng espasyo sa paligid niya. Bagamat hindi ito isang batas sa kalawakan sa dalisay na kahulugan, sapat na ito upang magambala ang paglilipat ng layunin ng espada ni Yefan. Bukod dito, ang madilim na batas na Diyos ay maaaring mabilis na maihatid ang kanyang sarili sa lahat ng puok na madilim na enerhiya at lumilitaw mula sa lahat ng dako. Sword God, hindi ko kayang harapin si Mozin, pero kaya kong pigilan ang dilim. Hindi mo naman kailangang lumaban in the future, kung hindi mo talaga kayang patayin, bumalik ka na lang muna, sabi ni Doom. Hindi mo kailangang sabihin sa akin, gagawin ko rin. Umiwas si Yefan at muling ibinaba ang kanyang espada patungo sa Dark God. Sabay-sabay. Kyushu, isang magandang bundok sa hangganan. Sa isang kahoy na pavilion, maraming tao ang umiinom ng tsaa. Umupo doon si Yeshwangwang kasama si Dobrik na nakatayo sa likuran niya. Sa kabilang banda ay isang mabagsik, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting gintong silk robe at mahabang puting buhok. Ang kalahati ng tsaa ay lasing, ngunit ang kapaligiran ay medyo mapurol. Yeshwangwang, hindi mo na kailangang kumilos, biglang sabi ni Guangming, na may walang pakialam na tono. Dharma God of Light, ano ang ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Yeshwangwang. Nagtataka ka ba kung bakit hindi ka kinontak ni Elder Hua Feihua? Parehong binago ni na Yeshwangwang at Dobrik ang kanilang mga ekspresyon. Huwag kang magtaka, ang mga pakulo ng iyong angkan ay hindi nararapat na banggitin sa ating mga mata. Kung walang aksidente, ngayon si Hua Feihua at iba pang 10 miyembro ng angkan ay namamatay na. After today, strategic level ng clan mo, kakaunti na lang, mahinahong sabi ni Guangming. Biglang may napagtanto si Yeshwangwang, ikaw. Sadyang ginulo ang Sword God. Sinadya mo bang pumunta dito ngayon? Si Guangming ay mukhang mayabang at sinabi, pumunta ako dito ngayon, hindi ko nais na i-recruit ka, kaya itulak mo ang 3 o 4 oras ng pagkaantala, at hahayaan kita. Kung gayon, nakaupo ka dito at hindi tumakas, nililigawan mo ba si kamatayan? Si Yeshwangwang ay naging malungkot din, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng pagpatay na layunin. Ipinagkanulo ni Dobrik ang Aufa God Realm, ang templo ng liwanag, at ipapapatay ko siya ngayon. Para sa iyo. Yeshwangwang, bilang isang masama at maruming clan na Alapiers, hahayaan din kitang lubusang malinis sa liwanag ng kaparusahan. Ngumisi si Yeshwangwang. Paano nang ahas ang isang salamangkero lamang na magsalita sa harap ng haring ito? Bago siya matapos magsalita, isang matinding pressure mula sa 4 tribulations of the Blue Dragon ang biglang sumabog. Ang mga mata ng liwanag na pinangalan ng batas na Diyos ay agad ding naging puti at kumikinang. Hindi kinaya ng buong bundok ang pagtatanim ng 2 powerhouse, at direktang bumagsak. Kabanata 2972 Banal na Paghuhukom. Sa ganoong kalayuan, si Yeshwangwang ay isa lamang celestial dragon crossbow na lalabas mula sa kanyang mga daliri. Gayunpaman, ang Dharma God of Light ay malinaw na pamilyar sa mga stunts ni Shenlong. Halos sa parehong oras, siya ay gumalaw sa isang iglap, at ang dragon crossbow ay tumagos lamang sa isang multo ng liwanag na enerhiya. Ang Dharma God of Light ay lumitaw daan-daang metro ang layo, at ang kapangyarihan ng Law of the Bright Plane ay bumubulusok ng walang hanggan, tulad ng puting gintong nakakapasong araw. Yeshwangwang, hindi mo alam kung ano ang isang salamangkero. Tanging ang hindi kwalipikadong salamangkero lamang ang matatakot sa suntukan na pag-atake ng walang ingat na tao. Ang isang tunay na salamangkero, na nakakaunawa sa kanyang kahinaan, ay tiyak na makakabawi sa kanyang kahinaan. Ang maharlika ng mage ay nasa mas mataas na threshold. Upang maabot ang tuktok, ito ay mas mahirap kaysa sa isang mandirigma. Ako ang Diyos ng Liwanag, ang pinakadebotong mananampalataya sa Master ng Batas ng Austrian. Ang sinta ng banal na kapangyarihan ng liwanag. Kayong mga pangit at makasalaan ng asul na dragon ay hindi nararapat na banggitin sa harap nitong Diyos ng Batas. Kasabay ng pagbagsak ng boses, mayroong hindi mabilang na Baiying Light Spell Rune sa langit at lupa, tulad ng hindi mabilang na umaagos na batis, isang tuloy-tuloy na batis.
Ito ay malinaw na isang labanan na puno ng panginginig, ngunit ang larangan ng digmaan ay naging lubhang solemna at sagrado. Dobrik, umalis ka. Alam ni Ye Xuanguang na ang labanang ito ay hindi isang bagay na maaaring panghimasukan ng mga taong mababa sa antas ng eroplano. Sa pag-utos niya, hindi nang ahas na mag-atubili si Dobrik. Nang walang karagdagang ado, isang space portal ang nagbukas. Gusto pa bang umalis ng traidor? Iniunat ng Diyos ng Guangminglo ang kanyang kamay, at isang malaking kamay na may liwanag na enerhiya ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Dinurog ng malaking palad ang portal. Hindi lang iyon, direktang nahuli si Dobrik. Dobrik. Nagulat at nagalit si Ye Xuanguang nang makita niya ito. Ang spell ng Diyos ng liwanag ay mailap, at wala siyang ideya kung paano nabuo ang kamay. Bilang karagdagan, nakatuon siya sa Diyos ng Dharma God of Light, at walang pakialam sa mga nasasakupan sa likod niya. Ibinalik ni Ye Xuanguang ang Dragon Claw, at ang Kangyan Dragon Claw ay hinawakan ng malaking maliwanag na kamay, sinusubukang basagin ito. Gayunpaman, isang kakaibang puwersa ng batas ang lumitaw. Natigilan si Ye Xuanguang nang malaman na ang kanyang mga kuko ng dragon ay lumiit sa isang iglap. Ang Dragon Claw, na orihinal na 12 ng metro ang haba, ay naging wala pang kalahating metro. Hindi banggitin ang kapangyarihan nito, imposibleng mahawakan ng higanteng kamay na iyon. Kamahalan. Huwag mo akong alalahanin. Kinurot na ng mga kamay si Dobrik hanggang sa pumutok ang buong katawan niya at samuka ng dugo. Galit na galit si Ye Xuanguang at tumalikod na may paggalaw ng Thunder Dragon Ju Shadow. Matapos mabilis na lumapit sa Dharma God of Light, si Ye Xuanguang ay naghagis ng nagliliyab na Sun Thunder Halberd. Boom! Ang kulog halberd ay bumaril sa butas, na nagdala ng gumugulong na kulog. Ngunit ang Guangminglo na Diyos ay hindi umiiwas o umiiwas, at kapag itinaas niya ang kanyang kamay, ito ay isa pang kapangyarihan ng batas. Ang nagliliyab na Sun Thunder Halberd ay biglang lumiit sa hangin, at ang lakas nito ay hamina. Iniunat lang ng Dharma God of Light ang kanyang kamay, at tinatangay ng banal na hangin ang halberd ng kulog. Paano naging ganito? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Ye Xuanguang. Naisip niya ang Doomsday na nagsabing ang dalawang Diyos ng liwanag at kadiliman sa Arcane Realm ay ang tanging nagbabanta sa Sword God. Isa lang itong pananakot, ngunit hindi nito kayang talunin ang Sword God, at hindi man lang ito kalaban. Ngunit ngayon tila ang antas ng lakas na ito ay mas mataas na sa kanyang Ye Xuanguang. Napakalaki ng agwat sa pagitan niya at ng Sword God. Malungkot ang mukha ni Ye Xuanguang, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng kabiguan. Kahit na binago ni Ye Fan ang kanyang pananaw sa mundo sa Black Hole, hindi pa siya kailanman naging bigo. Ye Xuanguang, ito ang aking tuntunin, ang sigradong pamumuno. Anumang maling pananampalataya na sumusubok na pukawin ang master ng batas ng Austrian ay hahatulan at parurusahan. Pagbitay. Guangming. Ang Diyos ng batas ay mukhang marangal at mayabang, at malamig na sinabi, ang unang taong hahatulan ngayon ay ang taksil ng daigdig ng Austrian. Dobrik. Isa kang promising mage. Pero, ginamit mo talaga ang kapangyarihang pinangungunahan ng Austrian para pagsilbihan ang angkan, ikaw ay may kasalanan. Mukha namang masama si Dobrik. Tapat ako sa iyong kamahalan mula ngayon, at mamamatay ako ng walang pagsisisi. Kamahalan. Hindi mo kailanman binaygo ang aking ministro. Ikaw ang walang hanggang emperador sa iyong puso. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, nag-apoy ang malaking kamay ng maliwanag na apoy. Dobrik ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw, ang kanyang katawan at espiritu ay nawasak, at siya ay naging lumilipad na abo. Dobrik. Gitling. Umungol si Ye Xuanguang, napunit ang kanyang atay at gallbladder. Malinaw niyang nakita na ngayon lang, itong courtier na sumunod sa kanya sa daan-daang libong taon. Ang mga mata ni Dobrik ay puno ng mga pamumula ng dugo at sakit, ngunit ito ay mainit at kasiya siya. Hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya pinagsisihan ang buhay na ito at nagsilbi para sa kanyang Xuanlong Emperor. Mahigpit na kinuyam ni Ye Xuanguang ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga kuko ay nakaimbed sa kanyang mga palad. Palad. Siya, si Ye Xuanguang, gaano siya kagaling, paano siya mapapahiya, at kaya niyang gawing tapat ang kanyang mga nasasakupan at hindi susuko. Ye Xuanguang, ikaw na, ang pangalan ng Diyos ng batas ay parang pagkurot ng langgam hanggang mamatay, na ibinaling ang kanyang target kay Ye Xuanguang. Bright, nagkatitigan si Ye Xuanguang na may matitirang mga mata, kung hindi kita papatayin, ako, si Ye Xuanguang, ay hindi magiging tao. Dalawang figure, isang berde at isang puti, ang marahas na nagbanggaan sa hangin. Sabay-sabay. Zhongzhou. Ang hanging island kung saan matatagpuan ang Home of the Elders, at maging ang buong core area ng Zhongzhou. Nakakamatay na katahimikan. 10-10 milyong tao, sa bahay man o sa kalsada, ang lahat ay nakatulog. Ang hindi mabilang na paraan ng transportasyon ay tumigil sa pagtatrabaho, at maging ang mga halimaw ay nakatulog na. Gayunpaman, mayroong dalawang figure, ngunit kabilang sa hindi mabilang na mga natutulog, sila ay tumatalon ng maluwag.
Dalawa silang lalaki, isang matangkad at isang maikli, isang mataba at isang payat. Isang matangkad at payat na lalaki na may mahabang kulot na buhok na may hawak na mahabang itim na panulat. Habang naglalakad sa inaantok na karamihan, gumamit siya ng paintbrush para i-doodle ang lahat ng uri ng kakaibang simbolo sa mukha ng ilang tao. Walang espesyal na kahulugan, tinatangkilik lamang ang ganitong uri ng masamang lasa. Brother Jim Rand, oras na para pumunta tayo sa bahay ng Elder. Hiniling sa atin ng kataas-taasang hari ng demonyong makuha ang mga strategic level na iyon sa lalong madaling panahon. Sabi ng isang matabang lalaki na bilog ang katawan at mixing brown na kulot ang buhok habang kinakain ang merienda na dala ng bag mula sa street shop. Agad-agad, mahal kong kapatid, Edith, hindi mo ba naisip na bumuti ang aking kasanayan sa graffiti? Gustong-gusto kong panuurin kang hinihiwa ang katawan ng tao. Ano ang silbi ng graffiti? Huwag kang mag-alala. Kapag natapos na nila ang kanilang mga pangarap, pipili ako ng ilan para sa iyo, mahal na kapatid, sabi ni Jim Rand na may kakaibang ngiti. Habang nag-uusap ang dalawang demonyo ay lumipad na sila sa lumulutang na isla. Sa paligid ng tahanan ng mga matatanda, ang mga gwardya ay nakatulog na lahat. Ang dalawang demonyo ay diretsyong humakbang sa mga binabantayang katawan, at hindi man lang sila ginaisang. Editor, tingnan mo kung gaano kalalim ang tulog ng mga taong ito, malamang na nanaginip sila ng mga kawili-wiling bagay. Sa kasamaang palad, hindi nila alam na ang panaginip ay magdadala sa kanila ng pagkawasak sa huli, haha. Ang dalawang magkapatid masaya siyang tumawa. Hindi nagtagal at dumating ang dalawang demonyo sa patio ng mga matatanda, at pagkatapos ng kaunting katinuan, dumating sila sa isang opisina. Si Jiang, na nakikipag-usap sa ilang matatanda, ay kasama nila. Katabi nila si Ling Yue at Candlelight na natutulog sa upuan. Maghanap ng isa, Jiang. Isa sa 10, Ano ang pinapangarap ng matandang ito? Masayang tumatawa. Tanong ni Edith. Isang kaakit-akit na purple on ang sumilay sa mga mata ni Jim Rand, nang arap siya na ang kanyang Tengo clan ay nakadiscover ng isang ligaw na quarry, at ang Tengo clan ay lahat ay gumawa ng kayamanan at namuhay ng isang napakamaunlad na buhay, naging ikalimang angkan sa mundo. Money fan pala. Tapos anong nangyari? Sa huli, aakitin niya ang puot ng ibang mga angkan dahil sa minahan, at ang angkan ng Tengo ay nolipol, at siya ay napatay sa labanan. Oh, anong kawawang tao. At least, natapos niya ang kanyang panaginip sa kanyang panaginip, nakataas ang kilay ni Jim Rand. Agad siyang humakbang at iginuhit ang ulo ng aso sa mukha ni Jiang. Pagkatapos magpinta, naglabas si Jim Rand ng matalim na lag-ari na may malamig na ilaw. Sayang naman, this time is tight, I can't wait for you to finish your dream. Bibigyan kita ng treat, putulin mo lang ang ulo mo. Sabi ni Jim Rand, tinatanggal ang kanyang lag-ari. Flashlight. Isang cyan figure ang biglang tumagos sa pader na bato at pinaalis si Jim Rand. Kuya. Sigaw ni Edith, nahulog lahat ng merienda sa kamay niya. Ha? Sabi ko bakit bad mood ako may puwersahang nag-ayos ng script para sa akin. Damn it. Anong uri ng sirang script ito? Nakakasira ng acting skills ng director. Ang sikat na aktres na si Wu Ye ay lumabas sa opisina, na ikinakaway ang kanyang bangs at nakataas ang kanyang kilay. Kinuha ko ang boxer pants ko. Ang sikat na artista ni Chinkyu sa maulap na gabi. Tumayo si Jim Rand at inalis ang alikabok sa kanyang katawan. Bakit hindi ka nakatulog? Ang mga mata ni Wu Yeming lang ay naging hindi karaniwang malalim at solemn na. Bago mo ako tanungin, hindi mo ba dapat ipaliwanag kung ano ang sinusubukang gawin ng ika-4 na Diablo na si Belfinger? Kabanata 2973 Bangungot. Biglang naglabas si Edith ng dalawang malalaking machete mula sa space bag. Ang laki ng dalawang kutsilyong ito ay halos karapat-dapat sa napakalaking matabang katawan nito. Nag-alab ang isang purple-red demonic power, at ang halaga ng puwersa ay patuloy na tumataas. Ang pangalan ng kanyang kataas-taasang hari ng demonyo ay isang bagay na maaaring banggitin ninyong mga hamak na tao. Paano mo mahulaan ng mga tao kung ano ang gagawin ng kanyang kamahalan? Gumising ka pag gising mo kuya kung tadteren mo yan Tengo tatadteren ko ta. Isang fox. Magandang ideya, kapatid ko. Itinaas muli ni Jim Rand ang kanyang lag-ari at lumipad patungo sa ilog. Hindi gaanong mabilis ang matambok na katawan ni Edith. Ito ay naging parang bola, rebound mula sa ibaba, at sumugod sa sikat na artista ng gabing mahamog. Ang bilis ng panahon. Ang lahat sa paligid ni Wu Yeming ay nagsimulang bumagal, ang dugo ni Chinkyu ay naging aktibo, at ang kanyang katawan ay naging isang asul na liwanag at anino. Hindi maitago ni Thunder ang kanyang mga tenga, at ang sikat na artista sa gabing mahamog ay sumugod na sa tabi ni Jiang. Dodged Edel's double knives, at sabay pinulot si Jiang. Nawala ni Jim Rand ang kanyang lag-ari at tumalon sa galit. Editor. Ang tanga mo. Bakit hindi mo siya sinaktan? Kuya. Masyado siyang mabilis tumakbo. Umiwas si Wu Yeming at sinampal si Jiang sa mukha. Kasabay nito, isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ang pinakawalan, na nagpasigla kay Jiang. Gumising ka. Ibang aso ka, Jiang. Biglang nagmulat ng mata na may gulat sa buong katawan. Malabo rin siyang sumigaw, my or veins.
No one should touch my or veins. Huwag ka ng mangarap. Bilasan mo at isaaktibo ang iyong mga batas. Jiang. Medyo natigilan, Director. Ikaw. Bakit mo ako binabatukan? Bago niya matapos ang tanong, dalawang puwersa ng demonyo ang gumawa kay Jiang. Manginig. Anong sitwasyon? Sino itong dalawa? Damn it. Nakita ni Wu Yeming lang na muling umaatake ang dalawa, at direktang itinapon si Jiang. Isang lagari lang at dalawang machete ang nahulog sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng isang kapanapanabik na pagtakas, sa wakas ay nagising si Jiang Ye. Mirage. Ang. Tila nanginginig ang opisina. Kaagad na sumunod, nawala si Ling Yue at iba pang natutulog na kababaihan at matatanda sa paligid niya. Sa opisina, tanging si Jiang Ye at ang sikat na artista ng gabing mahamog ang natira, na nakaharap sa mataba at payat na kapatid na demonyo. Kuya, parang may mali. Kahit magkano. Patayin. Sumambulat si Jim Rand na may napakalakas na kapangyarihan ng demonyo, at naglabas ng lagari, na talagang nagbukas ng purple-black sawtooth ripple. Jiang. Huminga ng malalim, mukhang tanga itong kapatid na demonyo, pero mas mataas ang force value niya kaysa sa kanya. Malinaw, ang base ng paglilinang ay mataas, at ang harap ay hindi madaling labanan. Ang kanyang figure ay kumislap at nawala sa lugar. Director Wu Ye. Responsibilidad kung hulihin sila at suportahan sila anumang oras. Sumabog sa galit si Wu Yemingsheng, nangangahulugan ba ito na kailangan niyang harapin ang dalawa sa kanilang mag-isa? Jiang. Matandang aso. Hindi ko kayang ibahagi sa iyo ang langit. Ngunit ang sikat na aktres sa maulap na gabi ay hindi nagkaroon ng oras para mag-isip ng husto. Sa sandaling ito, muling winawagayway ng matabang si Edelt ang kanyang machete at inatake siya. Ang bilis ng panahon. Nagplano si Wu Yeming lang na maghanap ng magandang anggulo bago gumawa ng hakbang. Ngunit nang iiwas na sana niya ito ay may nakita siyang kakaiba. Ang aking sariling reaksyon ay kalahating beat masyadong mabagal. Ito ay isang napakakakaibang estado. Malinaw na balak niyang umiwas, at naisip na niya ang mga follow-up moves. Gamitin ang speed advantage ng kanyang Chinkyu bloodline para masira ang kapangyarihan ng mahusay. Gayunpaman, ang planong ito ay biglang, tinanggihan, ng kanyang sariling kamalayan. Parang kung ano ang orihinal na isang tuwid na linya ay biglang, na-fort. Sa pag-iisip, may dalawang pagpipilian. Si Wu Yeming mismo ay hindi alam kung bakit, ngunit pinili niya ang isang mas masamang ideya. Iyon ay, direktang pagtutol. Nag-cross arm si Wu Yeming, naglabas ng dalawang cyan winds. Bang! Ang machete ni Edith, na parang sirang kawayan, ay direktang dumurog sa body protecting chi ng sikat na artista ng gabing mahamog. Ang mga kamay ni Wu Yeming ay direktang pinutol, at ang dugo ay putok. Napasigaw si Wu Yeming lang sa sakit, at mabilis na umiwas at umatras. Si Jiang, na nanunood ng labanan sa dilim, ay napatulala. Director, anong ginagawa mo? Hindi ito para sa iyo para gumanap na bayani na hindi takot sa kamatayan. Hindi naman ganoon kalala ang iyong fighting skills. Stop talking nonsense. This guy's rules interfere with me. Judgment. Mabilis na nakabawi ang mga kamay ni Wu Yeming lang, ang antas ng pinsalang ito ay hindi masyadong masama para sa kanila. Naiintindihan na niya ngayon na naiimpluwensyahan siya ng kapangyarihan ng batas ng taong grasa na ito. Anong uri ng panuntunan ito? Jiang. Ay nabigla. Ito ay dapat na isang uri ng batas ng panghihimasok sa pag-iisip. Mag-ingat, huwag sumunod. Mukhang pinahihintulutan ka nitong taong grasa na gumawa ng stupid judgment, sabi ni Wu Yeming lang. Sa oras na ito, hindi na sila pinayagang magsalita pa, dahil sinimulan na ng dalawang magkapatid na demonyo ang pag-atake sa sikat na artista ng gabing mahamog, kaya wala na siyang oras na magambala. Si Jim Rand ay galit na ibinaba ang kanyang lag-ari sa lahat ng direksyon, ngunit ang mga pag-atake na ito ay hinihigop ng Mirage at walang epekto. Kuya, hindi mo pa nahanap yun Jiang. Masyadong magaling magtago ang lalaking ito. Ano ang dapat nating gawin? Editor, ang espasyong ito ay hindi banta sa atin, maaari lamang tayong bitag nito, patayin muna natin ang 1-1. Okay kuya. Si Wu Yeming lang ay double teamed ng dalawang demonyo na ang cultivations ay bahagyang mas mataas kaysa sa kanya, at biglang nasa panganib. Sa kabutihang palad, ginamit ni Jiang ang batas ng Mirage paminsan-minsan upang malutas ang ilang mga pag-atake sa kalagitnaan. Nakakalungkot na limitado ang lakas ng pag-atake ng batas ng Mirage, at hindi ito maaaring magdulot ng banta sa dalawang demonyo. Ilang beses, ang sikat na aktres ng Foggy Night ay gumawa ng isang hanggal na paghatol, at pakiramdam niya ay malapit na siyang maputol. Direktor, lumalaban ka, Jiang. Sabik na sabik dahil nalaman niyang tumakas lang ang sikat na artista ng gabing mahamog at hindi ng ahas na lumaban. Palagay ko rin. Ngunit hindi ako makakagawa ng pinakamahusay na paghatol. Ang pag-atake ay katumbas ng paglalagay sa aking sarili sa panganib. Galit na sabi ni Wu Yeming lang. Sa sandaling ito, biglang tumigil sa pag-atake si Jim Rand. Wala kaming oras makipaglaro sa iyo ng taguan. Huwag isipin na hindi ko alam, gusto mong magantala sa iba pang mga madiskarteng antas. Jiang. His heart skipped a beat. He really got it right.
Oy, walang ibang paraan kundi gumamit ng panloloko. Nang marinig ito ni Edelt, bigla niyang itinigil ang pag-atake, at ginamit ang kapangyarihan ng Diablo upang bumuo ng isang hugis itlog na kalasag. Ang mga mata ni Jim Rand ay nag-aalab sa mga lilang demonyo, at isang baluktot na puwersang espiritual ang kumakalat patungo sa buong mundo ng Mirage kung saan ito ang sentro. Naghihintay ng pagkakataon ng sikat na artista ng gabing mahamog. Nang makitang tumigil si Edith sa pag-atake sa oras na ito, may bahid ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tama ang mood. Ngayon na, ang Cyan Light at Shadow Dash patungo kay Jim Rand. Kuya, sigaw ni Edith, pero hindi niya mapigilan. Kailangan itong protektahan ang sarili nito ngayon, kung hindi ay mahuhulog ito sa panlilinlang ni Jim Rand. Hindi mahalaga. Siya ay dumating upang mamatay. Si Jim Rand ay mukhang kalmado at kalmado. Bangungot, pagsalakay ng bangungot. Isang di nakikitang puwersang espiritual ang sumambulat sa isang iglap, na pinupuno ang buong daigdig ng Mirage. Kabanata 2974 na ipasok ang dula. Sa isang misla na sandali, isang flash ng berdeng ilaw ang kumislap sa mga mata ng sikat na aktres ng maulap na gabi, na naglabas ng kakaibang espiritual na pagbabago. Matapos mapalaya ang dalawang puwersang espiritual, ang Mirage ay umalingaw at nawala. Sandaling katahimikan. Bumalik ang lahat sa orihinal na opisina. Oy, tapos na, pagmamalaki ni Jim Rand nang umiti at lumingon kay Edelt. As expected of my brother, tignan mo sila, mga stupid sleeping face. Haha. Inalis ni Edith ang kanyang mental shield at itinuro si Jiang Ye at Wu Yiming lang na nasa tapat niya at tumawa. Sa sandaling ito, si Mingying Wu Ye ay natigilan, nakaupo sa lupa, nakasandal sa isang upuan. Inilibot ni Jiang Yi ang kanyang mga mata, naglalaway, at bumagsak sa isang sulok. Sa kasamaang palad, ang mga bangungot na pagsalakay ay lahat ng mabilis na bangungot at kulang sa kagandahan ng mga panaginip. Gusto ko pa rin ito, hayaan ang mga tao na pumasok sa magagandang panaginip, at pagkatapos ay dahan-daang napagtanto na ito ay isang bangungot, patuloy na mawalan ng pag-asa, at pagkatapos ay ganap na mamatay. Huminga ng malalim si Jim Rand. Hininga, exaggerated expression malakas buntong hininga. Panaginip. Napakamahimala at mahiwagang espiritual na mundo. Isa itong espiritual na sining. Umismid si Edel, kuya, paano ka pa kumilos? Ang iyong bangungot, ay isang kasangkapan lamang sa pagpatay, art. Humph. Edith, anong alam niyong mga tanga? Ang iyong gago, na panuntunan ay ang kasangkapan upang pumatay. Para sa isang hanggal na taong taba tulad mo. Walang marteng kagandahan. Napamura si Jim Lande na lumaban. Ano? Tinatawag mo akong mataba? Jim, huwag kang masyadong lumayo. Kung hindi ka umasa sa akin para i-distract ang sikat na aktres ng Foggy Night, kaya mo siyang supuin ng maayos. Sa totoo lang, hindi ka naman kailangan ng laban na ito, kaya ko naman ang sarili ko. Ibig mong sabihin, ang katangahan mo ay mas malala pa sa bangungot ko. Huwag magbiro. Ako ang iyong kuya. Ang taba mo bastard. Uulitin ko. Huwag mo akong tawaging mataba. Anong masama kung tawagin kang mataba? Gatlang M. Biglang nagalit si Edith, nagngangalit sa galit, at nilaslas ng machete ang dibdib ni Jim Rand. Bumulwak ang dugo ng mga demonyo, bumulwak. Isang mataas na bukal ng dugo. Ito ay, paano? Kuya. Napatulala din si Edith, hindi ko sinasadya. Wala akong kontrol. Alam ko, dahil, nasinungalingan tayong lahat. Ano? Mukhang naguguluhan si Edith. Kinagat ni Jim Rand ang kanyang mga ngipin, tinakpan ang kanyang sugat, at dahan-daang lumingon. Huwag kayong magkunwaring tulog kayong dalawa. Kumurap-kurap si Mingleng Wuye at Jiang Ye sa oras na ito. Pagkatapos kumurap, bumawi ang kanyang ekspresyon, at bumangon siya sa lupa. Pumutok. Pumalakpak si Wu Yiming, tumango at nagkomento, not bad, you can act well, brothers express their suppressed dissatisfaction, turn against each other, basically emotional all in place. Ito na ang huling pagkakataon, kapag pinutol ng nakababatang kapatid si kuya, puputulan niya ang ulo, o direktang sinasaktan ang kaluluwa ng demonyo, na mas kapanapanabik. Tulad ng inaasahan sa direktor ng Wuye, gusto ko ang script na ito, hehe. Jiang. Nambobola siya at nambobola. Kanina lang, nakinig din siya sa plano ni Mingying Wuya, at nakipagtulungan sa kanya, sadyang inalis ang Mirage, at nagkunwaring natutulog. Kuya, anong nangyayari? Nagulat at nagalit si Edith, na nag-iisip, wala ka bang bangungot sa kanila? Namilog ang mga mata ni Jim Rand, at medyo naguguluhan din siya, tahimik. Bakit, mahirap bang intindihin? Itinaas ni Wu Yiming lang ang kanyang boxer pants sa isang kamay at pinagpag ang kanyang mga daliri sa kabilang kamay. Ang bilis ay tumutukoy sa tagumpay o kabiguan. Ang iyong bilis ay hindi kasing ganda ng sa akin. Kaya, hanggat hindi ka naaabala ng iyong matabang kapatid, ang mga patakaran ng direktor ay maaaring isang hakbang sa unahan mo. Sa palagay mo ay matagumpay ang iyong mga trick, ngunit sa katunayan ay hindi. Matatapos ko ito sa tamang oras.
Gusto mo talagang magpasalamat sa kapatid mo, hindi naman sa nakikialam siya sa panghuhusga ko, hindi mo ako makatulog. Sa ang buhay ng isang sikat na artista sa gabing mahamog, ako lang ang makakasulat ng script. Ang sirang panaginip lang na inayos mo para sa akin, hindi tama ang mood, huwag mong piliting itago sa akin. Sinabi ni Wu Yeming lang na may damdamin, paano ito? Kung ikukumpara sa iyong bangungot, mas totoo at nakakaantig ba ang aking paglalaro, na panuntunan? Yung mga kwento mo, nararanasan lang mag-isa sa panaginip, walang audience, nakakatamad. Ngunit ang aking pagpasok sa dula, ay maaaring maging labi sa iyo sa katotohanan. Hanggat maaari mong maunawaan ang emosyon. Kahit sino ay magiging isang magaling na artista. Sa katotohanan, ito ang yugto na dapat panindigan ng isang tunay na artista. Para sa sining ng pagtatanghal, pag-aalay ng buhay, sa lahat ng halaga. Okay, sabi nga, Jiang. Malakas na pumalakpak sa gilid. Itinaas ni Wu Yeminggayo ang kanyang mahabang bangs, umubo, at sinabing, malapit nang matapos, gisingin ang lahat, ang bangungot ng taong ito ay mamamatay sa kalaunan. Jiang. Biglang nagbago ang kanyang mukha, at mabilis niyang ginamit ang kanyang mental power para gisingin ang iba. Gayunpaman, biglang umungal si Edith sa sandaling ito. Pinutol ko talaga ang kapatid ko. Mamamatay kayong lahat. Nakita kong biglang bumukol at lumaki ang katawan ni Edith, at sa isang kisap mata ay nagsisiksikan ang buong opisina. Mirage. Jiang. Nang makitang hindi ito maganda, mabilis niyang isinaaktibo muli ang batas. Naging malaburol na si Edith, winuwagayway ang dalawang machete na naging lupa kasama niya, at hamampas patungo sa sikat na artista ng gabing mahamog. Gayunpaman, sa ilalim ng impluensya ng Mirage, ang posisyon ng sikat na aktres sa maulap na gabi ay biglang nagbago, at ang machete ay itinapon sa hangin. Si Wu Yemingying ay pawis na pawis. Halos mablangko ang utak niya dahil sa mga tanga na panuntunan ng lalaking ito. Hindi mo ba sinubukan ang iyong makakaya ngayon? Kung ang dalawang magkapatid na demonyong ito ay ginawa ang kanilang makakaya sa simula pa lamang at hindi sila hinamak, marahil sila ay pinatay na. I can't solve them in a while. Gigisingan ko na ang iba, kung hindi, huli na, pigilan mo muna sila. Sabi ni Wu Yeminglang. Jiang. Alam niyang seryoso ang sitwasyon ngayon. Kung ma-accident ang mga babae ni Ye Fan, tiyak na hindi na siya mabubuhay. Kinailangan niyang kagatin ang bala at magngangalit ang kanyang mga ngipin, Direktor. Kailangan mong magmadali. Natatakot ako na hindi ko ito mahawakan ng matagal. Hindi gaanong nagsalita si Wu Yeminglang, at sa tulong ni Jiang He, diretso siyang nakaalis sa Mirage. Sa oras na ito, 10-10 milyong tao sa Central China ang nananaginip. Kung hindi sila magising sa lalong madaling panahon, hindi nila alam kung ilang tao ang mamamatay. Kasabay nito, malayo sa Ironclad City ng Arcane Realm. Ang madilim na enerhiya na pumupuno sa kalangitan ay parang isang halimaw na lumalamon sa mga tao. Dark Soul Elegia. Ang hindi sinasadya ng Dark Dharma God na umiwas, at alam din niya na sa harap ni Ye Fan, hindi nanag ang bilis. Sa isang galaw ng Dark Magic, daan-daang maitim at mabangis na halimaw ang biglang tinawag, at minsan binomba nila si Ye Fan. Hindi man lang natatakot si Ye Fan, hindi pa banggitin na siya ngayon ay walang kapantay sa Qinglong Sword Intent. Kahit na ito ay ang karaniwang walang kapantay na layunin ng espada, na may ganitong antas ng madilim na enerhiya, huwag mo nang isipin ang tungkol sa saktan siya. Ngayon gusto lang niyang lutisin ang labanan sa lalong madaling panahon, para makabalik siya sa Kyushu para makita ang sitwasyon doon. Ang walang kapantay na bersyon ng Jianyi ng Tianfeng Longying ay nagpapabilis sa katawan. Saan man ito dumaan, sina Tianfeng at Jianyi ay nagbuga ng hangin, at lahat ng maitim na halimaw ay nawasak. Punta ka sa impyerno. Nilaslas ni Ye Fan ang katawan ng Dark God gamit ang isang espada. Nahati ang katawan. Ang dalawang madilim na enerhiya ay nawala sa hangin, at nasunog ng Black Gold Sword Intent at Kang Yan. Gayunpaman, hindi nawala ang madilim na enerhiya sa kalangitan. Anong problema? Si Ye Fan ay nalitaw saglit. Hindi sinira ng kanyang espada ang primordial spirit ng Dark God. Kabanata 2975 Walang kamatayan. Sa ilalim ng titig ng walang kapantay na batas, ang madilim na enerhiya ay muling namuo sa isang iglap. Isang mas manek, marahas na pamimilit ang lumitaw kaysa dati. Sword God. Sinabi ko na, hindi mo ako mapapatay. Ang Dark Magic God ay tumawa ng malakas, at nang iniunat niya ang kanyang kamay, ang madilim na enerhiya ay naging isang mabigat na martilyo na parang isang substance. Ang itim na higanting martilyo ay nahulog kay Ye Fan, na binasag sa hangin si Ye Fan. Bagamat hindi nasaktan si Ye Fan, talagang naramdaman niya ang sakit. Paano kaya ito? Lumalakas ba siya sa tuwing pinapatay niya siya? Hindi rin naniniwala si Ye Fan sa kasamaan. Matibay siyang tumayo at tumawag ng libu-libong lumilipad na espada. Heavenly Secret Dragon Crossbow. Libo-libong absolute. Gamit ang sword intent na kasama ng Yuji Onsho, hindi kailangan ni Ye Fan ng daan-daang milyong ehersisyo tulad ng kay Feng Xiaotian, at magagamit niya ang Feijian upang agarang makamit ang libo-libong mga kakaiba. At, mas malakas pa.
Libu-libong itim at gininto ang mga ilaw ng espada, na pinagsama sa kapangyarihan ng langit, bumaril sa madilim na ulap sa kalangitan. Ang dilim ay hamuupan na tulad ng tubig, at ang langit ay maliwanag. Shot through together, meron ding dark magic god. Gayunpaman, pagkatapos lamang na masira ito, isang madilim na enerhiya ang hindi malayo kay Yefan, at ito ay muling namuo mula sa manipis na hangin. Ha. Sword God. Kahit ilang beses mo subukan. Pareho lang. Ang Dark Magic God ay tumawa ng galit na galit, at ang kanyang emosyon ay higit na nasasabik kaysa dati. Kahanga-hanga ang puso ni Yefan, talagang mahirap at kakaiba ang batas na ito. Sumpa ng kasuklam-suklam. Maaaring ito ay talagang batas ng immortalidad. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagsusuri, at palagi niyang nararamdaman na kahit na ang madilim na Diyos ng Dharma na ito ay patuloy na isilang muli. Gayunpaman, sa bawat oras na siya ay muling isilang, siya ay nawawala ng isang bagay. Ano ba talaga ito? Walang masabi si Yefan ng sabay-sabay. Madilim na latian. Ang madilim na enerhiya ay pinakawalan mula sa paa ng Dark Law God, at ang lupa ay biglang naging isang piraso ng tinta. Hindi mabilang na maitim na kamay ang pumulupot kay Yefan, sinusubukang hilahin si Yefan sa lupa. Napakunot ang noo ni Yefan, at ang walang kapantay na asul na apoy ng dragon ay pumailan lang, direktang pinawi ang mga madilim na kapangyarihang ito. Dimensional na pagpapalays. Nagbago ang isip ni Yefan, umiwas at binasag ang espasyo gamit ang isang espada. Nang tumama ang higanteng espada sa katawan ng Dark Law God, siya ay pinugutan muli ni Yefan. Ngunit hindi natuwa si Yefan, dahil hindi niya naramdaman ang pagkawasak ng Primordial Spirit. Oo naman, sa ibang posisyon, muling isinilang ang Dark Law God. Sword God? Haha, parang nalilito ka. Yar-akan mo ang buhay ko, nagpapatawa ka. Damn guy, lagi kitang susuyuan, hahayaan. Hayaan kang mahulog sa walang hanggang kadiliman. Kadiliman ang katawan ni Fashion ay patuloy na kumikibot, ang kanyang ekspresyon ay baluktot at pinalaki, medyo baliw, at ang kanyang dila ay nagsimulang buhol ng magsalita. Gayunpaman, ang kanyang paraan ng pag-atake ay naging mas mabangis at hindi malabo. Ang madilim na enerhiya ay lumitaw sa tabi ni Yefan mula sa manipis na hangin, na nagiging ilang singsing. Dark Shackles. Ang katawan ni Yefan ay nakulong, at isang itim na agos ang kumalat sa katawan ni Yefan. Gatlang M. Inilabas ni Yefan ang kanyang mga ngipin, talagang nararamdaman ng sakit. Ang bilis ng paghahagis na ito, ang tumataas na halaga ng puwersa na ito, ay talagang tumaas ng ilang beses mula sa simula. Hindi kaya siya ay patuloy na namamatay at lumalakas. Ipinatawag ni Yefan si Phrygian at direktang ibinaba ang Burning Heaven God Thunder Spear. Shadow Shield. Agad na nag-react ang Dark Law God, itinaas ang isang mala-vortex na Dark Shield, na patuloy na sumisipsip ng mga pag-atake mula sa kalangitan. Gayunpaman, ang Dark Law God ay bininyagan ng 12 ng mga Divine Thunder Gun, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi pa rin siya makatiis at nawasak muli. Gayunpaman, ito ay mas lumalaban kaysa noong una itong nagsimula. Ang mukha ni Yefan ay lumulubog na parang tubig, nakatingin sa ilang daang metro ang layo, ang Dark Magic God ay muling nag-condense ng isang bagong katawan. Ang taong ito ay nababalot ng kadiliman, at ang tanging nakalantad na balat ay natatakpan ng iba't ibang dark rune. Sa pagtingin sa mga mata ni Yefan, puno ito ng paniniil, kalupitan, at kabaliwan. Sa simula pa lang, ang itim at payat na matandang lalaki ay naging maskulado. Sword God, wala siguro sa eroplanong ito ang kanyang primordial spirit. Walang silbi na patayin siya ng ganito. Ang madilim na batas ng Diyos ay nag-aangkin na isinakripisyo ang kanyang kaluluwa sa master ng batas ng Austrian, at tila ito ay totoo ngayon. Nalaman din niyang hindi maganda ang sitwasyon, at sinabing, umalis ka muna rito, at humanap ng paraan para makabalik sa Kyushu. Ang layunin ng Dark Law God ay pigilan ka, kaya huwag mo siyang hayaang magtagumpay. Tapos ikaw. Hindi ako problema para protektahan ang sarili ko, basta hindi kita papatayin. Siya, hindi tataas ang kapangyarihan niya, sabi ni Doom. Sumimangot si Yefan at sinabing, sa tuwing isisilang na muli ang taong ito, tila nawawalan siya ng dahilan, nahanap mo na ba? Natigilan si Doom, nakatingin sa nanginginig na Dark Magic God, at sinabing, parang ganito. Iniisip ko. Posible bang patayin siya ng ilang beses, at tuluyan na siyang mawawala sa isip, at walang pagkakaiba sa pagitan ko at ng kaaway? Gusto mo bang subukan? Paano kung hindi ito ang kaso, o kung may mas masamang kahihinatnan? Doon. Maaaring isang imposibleng sitwasyon. Patayin ang mga halimaw na nagiging sanhi ng uling ng buhay, mataimtim na sabi ni Doom. Ngumisi si Yefan, talagang may tao ka, at mahalaga ka pa rin sa buhay. Hindi kita bonibiro, kumunat ang noo ni Doom, kaya kung kumapit sa lalaking ito pansamantala. Maaari mong subukang mawala sa kanyang kontrol at subukang lumayo. Kung gayon paano ka lalabas? Huwag mo akong pakialaman, ako mismo ang gagawa ng paraan, pinatay mo si Mozin para sa akin, tama na, mukhang walang pakialam si Doom. Napabuntong hininga si Yefan, hindi niya inaasahan na isang araw, papayag ang hari ng Doom na makipaghiwalay para sa kanya.
Pinatay ko si Mozin, hindi para sa iyo. Huwag kang umasta na parang may utang ka sa akin, isasama kita. Sabi ni Yefan, hinawakan ang kamay ni Doom. Lumingon si Doom, baka sa mukha niya ang pagtataka, at kakaibang tingin sa mga mata niya. Pero, walang pumipigil sa kanya, gagamit siya ng Dark Energy Transmission para pigilan ka. Pagkatapos ay mag-iiwan ako ng isang tao, para pigilan siya. Sinabi ni Yefan, gamit ang Phantom Law ng direkta. Isang parang buhay na multo ni Yefan ang naglunsad ng pag-atake sa Dark God, na nagpapakita ng liwanag sa umaga, na humaharang sa pag-atake ng Dark God. Si Yefan mismo ang nagdala ng Doomsday, pinalayas si Tianfeng Longying, at mabilis na lumayo. Saan pupunta? Nakita ng Dark Magic God na tatakbo na si Yefan, tumawa ng baliw, at nagcast ng Dark Teleportation. Sa isang kisap mata, naharang ng Dark Magic God ang ruta ng pagtakas ni Yefan. Apocalypse. Pasiglahin, dumikit ka sa akin ng mahigpit. Pagpapadala ng boses ni Yefan. Bagamat hindi naiintindihan ng Doomsday kung ano ang gustong gawin ng lalaki, sumunod pa rin siya, na ginawa ang kanyang katawan sa isang enerhiyang katawan, mahigpit na nakasalikop kay Yefan. Phantom na kapalit. Direktang nagbago ng posisyon ang katawan ni Yefan at ang malayong multo. Ito ang tunay na layunin ng paggamit ni Yefan ng mga multo. Tila gumagamit siya ng mga multo para saluhin ang Dark Magic God, ngunit gumagamit siya ng mga multo para samantalahin ang pagkakataong lumabas ng malayo. Gaano man kalakas ang Dark Law God, hindi niya kayang pangalagaan ang magkabilang dulo ng ultra-long distance. Nakakalungkot lang na ang distansya ng multo ay hindi kayang abutin ng libu-libong bundok at ilog. Kung hindi makapaghintay si Yefan na mag-iwan ng multo sa opisina ni Su Qingzhou. Pagkatapos ng kapalit, agad na napagtanto ni Yefan na ang posisyong ito ay hindi minamanipula ng Dark God. Mabilis niyang ginamit ang Sword Intent para lumipat. Sa ibabaw ng Iron Armored City, nahulog ang isang lumilipad na espada. Nakabalik na sina Yefan at Doom sa Zhongzhou Elders Home. Ang katapusan ng mundo ng estado ng enerhiya, muling bumalik sa anyo ng tao. Bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, tumingin siya sa paligid, na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang hitsura. Ikaw, ilang batas sa eroplano ang alam mo? Ang panloob na mundo ng Doomsday, na palaging kalmado, ay parang isang napakalaking alon ang naganap sa sandaling ito. Nagkibit balikat si Yefan. To be honest, hindi niya alam kung paano sasabihin. Kung tutusin, medyo komplikado siya. Mamaya ko na lang sasabihin, kailangan ko munang makita ang asawa ko. Bago niya matapos ang pagsasalita, naramdaman ni Yefan na may mali. Kumalat ang kamalayan, at pagkatapos ng ilang paggalugad, biglang nagbago ang kanyang kutis. Kabanata 2976 na natutulog na Diablo. Nakita ng Doomsday ang ekspresyon ni Yefan at naramdaman niyang may mali, kaya mabilis niyang sinisiyasat. Nagulat siya sa mga resulta. Anong nangyari sa Zhongzhou? Pareho nilang natagpuan na ang buong Zhongzhou ay puno ng mga natutulog na tao. Hindi lang iyan, marami na rin ang namatay na hindi nasaktan. Ngunit ang kakaiba ay ang mga taong ito ay tila ayaw gumising sa kanilang pagtulog. Mukhang tulog na sila, at sabay silang pupunta sa Huangquan. Isa itong demonyo. Napansin ni Yefan ang dalawang kakaibang kapangyarihan ng demonyo. Nagmamadali siyang pumunta sa tahanan ng mga matatanda at nalaman niyang wala ang mga babae dito. Ang isang espasyo ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mga batas ng eroplano, at ito ay ang pagtakbo ni Jiang. Ginamit ni Yefan ang Careless Law para makita ang panloob na sitwasyon. Isang matangkad at payat na Diablo na may mahabang buhok ang patuloy na ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip para hanapin si Jiang. At isang malaking matabang demonyo, na may hawak na dalawang machete, ay humahampas din sa paligid. Nang inag si Jiang at naglibot-libot, sa takot na matuklasan. Ang kanyang paglilinang ay mas mahina kaysa sa dalawang demonyo, at ang kanyang mga pag-atake ay walang silbi sa dalawang demonyong ito. Ang tanging paraan upang itago, subukang huwag matuklasan, at pagkatapos ay umasa sa batas upang bitag ang dalawang demonyo. Jiang, nasaan ang asawa ko at ang iba pa? Tanong ni Yefan sa pamamagitan ng voice transmission. Panginoong Sword God. Halos mapaiyak si Jiang Yan nang makita niyang pabalik si Yefan. Dumating ka na. Si Miss Su at ang iba pa ay inilabas ng direktor. Sabi ng direktor, gisingin na ang iba, ngunit hindi pa sila bumabalik. Nag-aalala na ako. Sumimangot si Yefan, at inalis ng sikat na artista ng gabing mahamog ang mga babae. Pero nawala. Gusto niya talagang tingnan kaagad kung ayos lang ang mga babae, ngunit ang dalawang estratehikong antas ng demonyong general dito ay hindi maupo. Hindi ko inaasahan na sa pagbabalik ko, hindi ko na kayang maklon, at hindi alam ni Hua Feihua at Ye Shuangguang kung ano ang nangyayari. Tutulungan kita na mahanap ang sikat na artista sa maulap na gabi, maaari mo munang lutisin ang panig na ito, sabi ni Doom. May isip lang ni Yefan ang ganito. Makipag-ugnayan ka agad sa akin kung may sitwasyon. Tumango si Doom, naging isang energy body, at nawala ka agad. Jiang, ano ang pinagmula ng dalawang demonyong ito? Tanong ni Yefan. Lord Sword God, nagkamali tayong lahat.
Ang Aufa Divine Realm ay hindi lamang nakipagtulungan kay Satanas, ngunit mayroon ding kinalaman sa ika-4 na hari ng demonyo na si Belfinger. Ang dalawang ito ay ang mga demonyong general ng ika-4 na kaharian, na dumating upang salakayin tayo. Kung hindi dahil sa direktor niya nalaman kong mali ang mood sa panaginip, pinilit kong magising, at binabangungot din ako. Sabi ni Jiang Dao. Belfinger. Medyo naguluhan si Ye Fan. Bakit biglang sumama sa labanan ng hari ng Catamaran? Mabuti ba talaga para sa Fourth Kingdom na harapin ang clan? Hindi ba't makakasama sa mga kaharian sa likod nila na tulungan si Satanas na makalusot sa 2 at 3 magkasanib na linya ng depensa? No way, malapit nang isuko ni Belfinger ang pagiging Demon King at piliin na maging nakababatang kapatid ni Satanas, di ba? Hindi maintindihan ni Ye Fan kung anong uri ng chain ng interes ang nasa likod nito. Lord Sword God? Ang mga batas ng dalawang magkapatid na demonyong ito, ang isa ay bangungot, ang isa ay hanggal, at mahirap harapin. Sinabi ni Ye Fan, hindi na kailangang sabihin pa, hayaan mo akong pumasok sa Mirage. Wala siyang panahon para makinig sa paliwanag, kaya ginamit na lang niya si Wu Suang para tingnan ang mga batas ng isa't isa. Para kay Ye Fan, kung mas mahusay ang batas, mas madali itong harapin. Ang ganitong uri ng batas na kailangang ilapat sa kanya upang maging mabisa ang hindi gaanong kinatatakutan ni Ye Fan. Mukhang mas sophisticado ang instrumento, mas madali itong masira, na isang katotohanan. Ang pagputol lamang ng isang linya, pagsira sa isang maliit na bahagi, ay maaaring mabaygo ang isang instrumento. Sa kabaligtaran, may ilang simple at bastos na mga panuntunan na nakabatay lamang sa kanilang sariling ugali. Dahil walang dapat pang himasukan, sumasakit ang ulo ni Ye Fan. Okay. Tuwang-tuwa si Jiang Yi nang marinig niya na direktang makialam si Ye Fan. Nag-aalala rin siya na sasabihin ni Ye Fan na, bitag mo muna sila, napapatay sa kanya. Ang saklaw ng Mirage ay lumawak saglit, at si Ye Fan ay direktang pumasok sa loob. Diyos ng Espada. Nakilala agad nina Jim Rand at Edith si Ye Fan nang makita nila si Ye Fan. Hindi pa naaalis ang disintegrasyon na estado ni Ye Fan, nang walang sabi-sabi, direktang pinunan niya ang Mirage ng Sword Intent Cursion at Tyranny. Naramdaman ng matalas at walang kapantay na layunin ng espada, ang mga ekspresyon ng magkapatid na demonyo ay nagbago ng husto. Ngayon pa lang na may hawak na machete, nagpakita na rin ng takot ang nagbabantang si Edot. Tapos na, kapatid. Nagbalik na ang Sword God. Damn Arcane Domain, talagang walang kwenta. Dumura si Jim Rand. Bigyan ka ng pagkakataong magpaliwanag, bakit nakipag-ugnayan si Belfinger sa alyansa ng Angkan? Diretsyong tanong ni Ye Fan. Hoy, kung may kakayahan ka, maaari mong tanungin ang kanyang Royal Highness the Demon King mismo. Ngumiti ng masama si Jim Rand. Bago siya matapos magsalita, isang bangungot na pagsalakay ang dumating kay Ye Fan. Ang purple-red na kapangyarihan ng demonyo ay parang sumisikat na tubig. Ang mga mata ni Ye Fan ay tumatak sa itim at gintong apoy, at malinaw niyang nakikita ang batas ng ganitong uri ng panghihimasok sa pag-iisip. Ito ay tila isang maliit na pahayag, ngunit pinutol nito ang lahat ng mga susi sa batas na ito. Sa ngayon, ito ay naging isang ordinaryong alon ng espiritual na kapangyarihan, na hindi banta kay Ye Fan. Paano naging ganito? Si Jim Rand ay mukhang mapurol. Ang halaga ng puwersa ay hindi kasing ganda ni Ye Fan, at ang batas ay hindi wasto. Paano ito labanan? Mukhang kailangan mo munang pumatay ng isa para maging tapat. Si Ye Fan, isang Stegosaurus, ay nagdala ng arko at lumapit kay Jim Rand sa isang iglap. Isang espada ang dumaan, na nagdadala ng malamig na liwanag. Kuya. Biglang bumaril si Edith sa sandaling ito, at inihampas ng machete si Ye Fan. Kasabay nito, ang isang batas ng katangahan ay isinaaktibo. Matagal nang nag-iingat si Ye Fan, at direktang binago ng Wu Suang Sword Intent ang batas na ito, na pinipigilan itong makasagabal sa kanyang paghatol. Sa hindi inaasahan, ang pagkagambala ng kanyang pagtutol, ngunit ang bilis sa kanyang kamay ay hindi ang pinakamabilis. Tumayo si Edith sa harap ni Jim Rand na may dalang machete. Keng. Gitling. Pinutol ni Ye Fan ang makapal na machete gamit ang isang espada. Hindi kinaya ng machete ang sword intent ni Ye Fan, at diretso itong nabasag. Gayunpaman, pinahina ng buffer na ito ang kapangyarihan ng sword intent, at sinamantala rin ni Jim Rand ang sitwasyon para umiwas. Saksakin. Naputol ang isang braso ni Jim Rand. Napasigaw ito at napasigaw ng masama. This time is a fluke, hindi siya naniniwala na next time, makakatakas na siya. Kuya. Mabilis na gamitin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Nagmamadali. Ang magkapatid ay hindi nang ahas na magpigil. Mabilis na pinakipot ng dalawang demonyo ang kapangyarihan ng paniniwala ng tamad na hari. Ang noo ni Jim Rand at ang tiyan ni Edith ay kumislap ng demonyong tatak ng Sleeping Demon. Ang kapangyarihan ng lilang paniniwala ng demonyo, kumikinang, naglalabas ng mga kakaibang alon. Dahil sabay na tinawag ng dalawang demonyo ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang buong Mirage ay biglang napuno ng kapangyarihan ng tamad na hari. Si Ye Fan ay walang pakialam, lumingon siya at muling hinampas si Jim Rand.
Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na naramdaman ni Yefan na siya ay medyo absent. Anong nangyari tamad at tamad, parang medyo pagod. Talagang hindi gumana ang espadang ito, at natakasan ni Jim Rand. Sa sandaling suriin ni Yefan, natuklasan niya na ang kapangyarihan ng tamad na pananampalataya ay magkakaroon ng epekto ng pagpapahina sa kaaway. Sa bagay, wala naman ako sa state of no self, hindi naman ako naka-adapt bigla ngayon lang, pero naapektuhan pa rin ako. Gayunpaman, maaari lamang itong magkaroon ng isang epekto, agad na inalis ni Yefan ang mahinang estadong ito. Ngunit nang ipagpatuloy na ni Yefan ang kanyang pagbaril, nagkaroon ng pagkutitap na kawalang tatag sa Mirage. Tumakbo. Ang magkapatid na Jim Rand at Edith ay tumalikod at nagmamadaling lumabas sa control range ng Mirage. Si Yefan ay lihim na sumigaw ng masama, ang dalawang demonyong ito ay hindi gumagamit ng kapangyarihan ng pananampalataya para harapin ang kanilang mga sarili, ngunit para pahina ang mga batas ni Jiang. Kabanata 2977 Kuilun Gui Bai. Jiang. Kung tutusin, hindi niya maaaring baliwalain ang kapangyarihan ng Lazy King, at sa sandaling ito, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Paumanhin, Panginoong Espada. Jiang. Tumingin kay Yefan na may takot at pagkabalisa. Hindi siya masisisi ni Yefan, totoo bang mas malakas ang dalawang demonyong ito kaysa kay Jiang? Bukod dito, kahit na umalis ang dalawang demonyong ito sa Mirage, hindi sila makakatakas sa kanya. Siya ay isang Tianfeng Longying, at malapit na niyang maabyutan ang dalawang demonyo. Pero ayaw niya, bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na kapangyarihan ng batas ng space plane. Ito ba? Biglang napagtanto ni Yefan na may nakatagong estratehikong antas na kasangkot sa labanang ito. Bukod dito, mula sa punto ng view ng halaga ng puwersa, ito ay mas malakas kaysa sa dalawang kapatid na ito. Naramdaman ni Yefan na may panandaliang pag-alis sa posisyon kung saan siya nakatayo sa buong suspendido na isla. Nang hindi nakikita kung ano ang nangyayari, naramdaman ko na ang kapangyarihan ng kalawakan ay nagsagawa ng napakalaking paggalaw. Sa harap ng mga mata ni Yefan, nagbago ang eksena. Purgatorio, dagat ng apoy. Gatlang M. Bulalas ni Jiang. Galing sa likod. Namumula ang mukha ni Yefan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang Hanging Island ay aktwal na lumitaw sa isang aktibong sinturon ng bulkan. Sa lahat ng direksyon, ang mainit na lava, na may napakalaso na gas, ay umaatake sa kinaroroonan nila. Nakakabingi ang tunog ng boom 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 na pagsabog ng bulkan. Lord Sword God. Ito. Ano itong lugar? Ako. Hindi pa rin ako binabangungot, tama. Bumagsak si Jiang Ye. Sa sandaling naramdaman ito ni Yefan, napagtanto niya na ang kanyang lokasyon ay isang hindi pamilyar na kontinente. Kahit na, ito ay isang kakaibang mundo. Isa itong walang katapusang volcanic lava, puro walang buhay na lugar ng kamatayan sa beginning plane. Hindi ka na naginip, totoo lahat. Meron. Isang lalaki, na gumamit ng mga batas ng eroplano, tumawid sa kalawakan, at inilipat ang lumulutang na isla sa lugar na ito ng mga multo. Ang mukha ni Yefan ay Sol Emna, ang Diablo ay isang demonyo kung tutusin, ito ay talagang isang nakatagong dragon at isang nakayukong tigre. Mukhang hindi direktang sinasaktan sila ng batas na ito, ngunit direktang pinipigilan sila nito na habulin at patayin sila, hindi makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang estratehikong kahalagahan ng ganitong uri ng demonyong general sa digmaan ay maliwanag. Nangangahulugan ito na ang mga demonyo ay hindi lamang maaaring umatras anumang oras, ngunit pinapayagan ka ring harapin ang mga kaaway na hindi mo gustong harapin anumang oras. Ang inisyatibo ng digmaan ay nasa ilalim ng kontrol ng Diablo. Jiang, ay natigilan, at ang ganitong uri ng batas ng eroplano. Ito, mga demonyo. Anong klaseng lalaki sila? Paano lalabanan ang digmaang ito? Obviously, Jiang. Napagtanto din na kung gaano kakilakilabot ang gayong panuntunan. Haha. Biglang tumawa si Yefan. Jiang. Natulala, iniisip na baka hindi masyadong stimulated si Sword God, kaya nabaliw siya. Lord Sword God? Huwag mo nang isipin iyon, may iligtas pa rin natin ang ating mga buhay, basta, medyo magulo lang. Okay lang, excited lang ako. Tuwang-tuwang ngumiti si Yefan, at ang kanyang mga mata ay puno ng mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Excited, Jiang. Mukhang mapurol. Kung ang mga demonyong ito ay walang kinalaman sa akin at kakatayin ko lang, nakakatamad. Magiging. Gayunpaman, lahat sila ay mga high-level na karera sa eroplano ng Taipei. Motibasyon para sa pag-unlad. Jiang. Ngumiti ng pilit, at sinabi sa kanyang puso na siya nga ay isang ang baliw, at paglingkuran siya ng mabuti sa hinaharap. Lord Sword God, kung hindi ka mag-iingat, mamamatay ka. Bahagyang ngumiti si Yefan at tumalikod, ano ang kinakatakutan mo? Hindi nagpakita ang lalaking iyon, kaya pinapante niya ako sa makamulto na lugar na ito kung saan ang mga ibon ay walang tae. Hindi siya naglakas loob na labanan ako ng direkta, kaya maaari lamang niyang maiwasan ito sa pamamagitan ng pagbabago ng mga trick. Ako. This time I was caught off guard, but it doesn't mean that I can avoid me every time.
Ang ganitong uri ng karakter, ang ganitong uri ng panuntunan, hanggat nakatagpo ko ito, lahat ng ito ay Kuilun Gui Pain. Mahina. Jiang Yanyan lumunok ako at sinabi sa aking puso na hindi ka natatakot, ngunit wala akong pakialam sa aking buhay. Nang makitang malapit ng lunurin ng umuugong na magma ang lumulutang na isla. Hinawakan ni Ye Fan ang kwelyo ni Jiang Yi at pinaandar ang kanyang sword intent transfer. Para sa kanya, ang panuntunang ito ay talagang hindi mahirap pakitunguhan. Dahil, maaari niya itong ibalik anumang oras. Nothing more than that, ang Hanging Island ay may iwan lang sa ghost place na ito. Itinayo ni Ling Yue ang kalahati ng palasyo, at lahat ng ito ay walang kabuluhan. Bumalik sa Central. Pagtingin sa itaas, sigurado, wala nang laman ang posisyon ng lumulutang na isla. Hindi lang iyon, nalaman ni Ye Fan na hindi na niya alam ang lungsod na ito. Ito. Anong nangyayari dito? Nagulat na lang si Jiang Ye sa ginawa ni Ye Fan, ngunit hindi niya napigil ang sumigaw. Nakita ko na ang buong Zhongzhou ay dumanas ng napakalaking pagbabago sa lahat ng direksyon. Ang dapat sana ay isang mataong commercial district ay naging isang ilog na ngayon. Ang dating gusaling tirahan ay naging disyerto. Ano ang kabalbalan ay mayroong mga bundok ng nyebe dito. Ang taong ito ay ginulo ang lupain. Agad na napagtanto ni Ye Fan ang isang bagay. Pagkatapos, Direk Ye at Miss Su at ang iba pa. Jiang. Hindi nang ahas na sabihing mas kinakabahan. Sumimangot si Ye Fan. Sa sandaling ito, hindi alam ng Doomsday kung mahahanap niya ang sikat na artista ng gabing mahamog. Kahit na mahanap mo ito, maaaring malayo na ang napuntahan mo. Pinag-isipan niya ito ng mabuti, at biglang, natampol niya ang kanyang noo. Tama. Paano ko makakalimutan yun? Sa pagmamadali, inilabas niya ang locator na ipinadala sa kanya ni Chu Yunyao. Para maging ligtas, matagal nang inilatag ni Chu Yunyao ang network sa Kyushu, at bumuo rin siya ng ganitong uri ng tagahanap na espesyal na idinisenyo para sa paglipat ng kanyang layunin sa espada. Dinadala rin ng mga babae ang mga ito, para mailock niya ang mga coordinate ng mga babae at mock contact at masuportahan sila sa tamang oras. Abala ako sa pakikitungo sa dalawang magkapatid na demonyo ngayon, at nakalimutan ko ang imbensyon na ito ni Chu Yunyao. Binuksan ni Ye Fan ang tagahanap at nalaman na ang mga coordinate ay talagang nagpakita na si Su Qingzu at ang iba pa ay nasa malayong arcane realm. Lumipat doon. Jiang. Kontaken si Sanju sa lalong madaling panahon, at sabihin sa kanila na maaaring nasa panganib si Elder Hua Feihua. Pupuntahan ko muna ang aking asawa. Ah, Lord Sword God, pupunta ka. Bago si Jiang. Matapos magsalita, wala na si Ye Fan. Jiang. Mukhang agrabyado at bumulong-bulong, huwag mo akong iwan, natatakot ako. Ako. Alam ko na hindi ako isang ikasampu, at hindi ako kumikita ng maraming pera, at kailangan ko pa ring makipaglaban sa mga desperado na mga baliw na ito, sayang. Jiang. Nagkibit balikat at maingat na pinagmamasdan ang paligid, pagkatapos ng lahat, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, kinuha ang Sound Transmission Jade Talisman, at nagsimulang makipag-ugnayan. Sa kabilang banda, muling dumating si Ye Fan sa Arcane Realm. Sa sandaling dumating siya sa mga coordinate, nakakita si Ye Fan ng isang nakakakilig na eksena. Libu-libong mekanikal na puso ng hukbo ang naglunsad ng orihinal na Energy Light Cannon patungo sa Foggy Night Star. Sa likod ng sikat na artista sa maulap na gabi, nandyan sina Doom, Su Qingzu, at Chu Yunyao. Nang makita ang hukbo ng mga inorganic substance, alam ni Ye Fan na naranasan na niya ang kanyang masamang pakiramdam. Hindi talaga namatay si Mo Xin. Ang lalong nagpamanhid kay Ye Fan ay, bakit tumayo si Chu Yunyao sa labas sa halip na manatili sa ring sa pagkakataong ito. Kabanata 2978, Santukan sa Ironclad City. Parehong sinubukan ni Mingying Fog Knight at Doom ang lahat ng kanilang makakaya upang harangan ang mga magaan na kanyan sa una. Ngunit ang kakayahang makipaglaban sa harapan ni Mo Xin ay talagang nakakatakot. Ang mga primitive power light cannon na ito, na kinabibilangan ng kapangyarihan ng kanyang plane law, ay talagang malayo sa ordinaryong open heaven realm. Alam talaga ang kapangyarihan ng mga magaan na kanyan na ito, pareho silang malungkot. Hindi ka makakalaban. Miss Su, ilalayo kita. Sa kritikal na sandali, hindi lang inalagaan ni Mingying Wuye ang sarili. Mahinahong sinabi ni Su Qingzu, protektahan mo lang ang iyong sarili, huwag kang mag-alala sa amin. Ang walang salita na kasulatan ay biglang lumitaw sa harap ng babae, at isang kalasag mula sa kasulatan ng bumalot sa kanya at kay Chu Yunyao. Nang makita ito, naalala ng sikat na aktres sa maulap na gabi na kaya pa nga ni Su Qingzu na labanan si Long Xiao Jiushan, at siya ay gumon. Isang hakbang ang inilunsad sa maikling panahon, at ang figure ng sikat na aktres sa maulap na gabi ay umiwas sa puwang ng magaan na kanyan. Ang Doomsday ay binago sa isang energy body, mas nababaluktot upang maiwasan ang pagpatay. Ang enerhiyang artillery na apoy sa kalangitan, na may libu-libong kulay, ay parang isang Mar-Ingel na Death for Eworks Feast. Anong ginagawa niyong dalawa? Nang makitang gusto talaga ni Su Qingzu na gamitin ang Law of Destiny at ang Heavenly Book Shield para labanan ang pag-atake, agad na nagalit si Ye Fan. Halatang makakapasok ka sa ring, bakit kailangan mong tumayo sa labas?
Bumaba siya dala ang isang Stegosaurus, at itinukod ang isang natitiklop na light sword at shield. Sa isang iglap, naprotektahan ang dalawang anak na babae sa kanyang likuran. Ang magulong light cannon shockwave ay patuloy na kumalat, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay malayo sa kanyang sword intent at hindi sapat upang magdulot ng pagbabanta. Asawa, ayos ka lang ba? Tuwang-tuwa si Tsuchinzo, bigla kaming inilipat sa Arcane Realm, at nag-aalala ako na hindi mo kami mahahanap. Matagal nang isinasaalang-alang ng aking tagahanap ang iba't ibang sitwasyon, at imposibleng mahanap ito, sabi ni Chu Yunyao sa sarili. Huwag mo nang pag-usapan, masyadong delikado ang laban na ito, pumunta ka sa ring. Nang makitang nag-aalala ang babae sa kanya, hindi mailabas ni Yefan ang kanyang galit. Asawa, huwag kang magalit, may paraan si Yunyao para patayin si Mo Xin, naghahanap kami ng pagkakataon, sabi ni Tsuchinzo. Natigilan si Yefan, ano ang ibig mong sabihin? Nabigo kang patayin si Moxon sa pagkakataong ito dahil hindi mo naiintindihan ang paraan ng mga aktibidad ni Moxon. Ang Moxon ay isang hindi organikong lahi, wala itong kaluluwa, ang mga batas nito ay isang uri ng ang mga batas ng pisikal na eroplano. Sinabi ni Chu Yunyao, madarama lamang ng iyong kamalayan ang mga kalaban na may enerhiya ng kaluluwa, ngunit hindi maramdaman ang wave band ni Moxon. Sumimangot si Yefan, ibig mong sabihin. Katulad ng electromagnetic waves. Sa katunayan, kung ito ay ilang mga cosmic ray, electromagnetic fluctuations, hindi niya ito tumpak na maunawaan. Ngunit dahil sa mga kaaway na nakatagpo ni Yefan noon, kahit ang ether ng purong enerhiya na katawan ay may kaluluwa. Sa makatuwid, hindi talaga ito isinasaalang-alang ni Yefan. Sa harap ni Mo Xin, na walang kaluluwa, sa katunayan, hindi niya mahuhusgahan kung patay na ba ito o hindi. Yao Yao, paano mo nalaman ito? Kakaibang tanong ni Yefan. Ang taong ito ay ang aming kaaway sa Earth sa simula, paano ko hindi pag-aralan ang plano upang harapin ito? Hindi ako sigurado noon, ngunit sa pagkakataong ito ay nakita ko ng malapitan ang mga batas nito, at sigurado ako. Ang mga pangkalahatang batas ng eroplano, hindi ko maipaliwanag sa agham, ngunit posible. Ano ang ibig sabihin nito? Tama ang haka-haka ko. Ang kanyang mga batas ay siyentipiko din. Tuwang-tuwang sinabi ni Chu Yunyao, hintayin kong malaman ko ito. Napatay na ang inorganic tyrant, at aagawin ko ang lahat ng pananaliksik sa lungsod na ito na may bakal. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, talagang nagustuhan ng babaeng ito ang teknolohiya ng inorganic na sibilisasyon. Kung titingnan ng libu-libong mekanikal na puso na patuloy pa rin sa pagbomba sa kanila, mayroong isang pagtaas ng kalakaran. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Yefan. Nag-aaral pa ako kung paano ay approach, pero madaling pakisamahan pagdating mo. Dalhin mo lang ako sa Mozan at bigyan mo ako ng pagkakataong labanan ito ng direkta. Sa isang segundo lang, wawasakin ko na ito ng tuluyan. Sinabi ito ni Chu Yunyao, lumitaw ang silver gray na Starfire armor sa buong katawan niya. Ang baluti ay malinaw na napabuti ng maraming beses, at ang texture ay nakagawa na ng isang malaking hakbang. Ano ang gagamitin upang sirain ito? Medyo naguguluhan pa rin si Yefan. Dahil ito ay isang purong pisikal na sibilisasyon, syempre gagamit ako ng purong pisikal na teknolohiya upang talunin ito. Nagpakita si Chu Yunyao ng isang serye ng data ng pagdetect ng enerhiya sa Starfire Armor Goggles. Nahanap ko na ang lokasyon nito. Ito ay 270 degrees at 4,000 metro ang taas. Iyan ang pinagmula ng electromagnetic waves. Karamihan sa Mo Xin ay naroon. Kinuha ni Yefan ang singsing at pinapasok si Tsuchinzo. Pagkatapos ay dalhin si Chu Yunyao, at gamitin ang lumilipad na espada sa kalangitan upang pumatay sa direksyon na itinuro ng babae. Sword God, tulungan ka namin. Si Wu Yeminglang ay sobrang inis din. Gusto niyang gisingin ang ibang tao sa Zhongzhou, ngunit ayaw niyang ilipat sa lugar na ito at muntik na siyang mapatay ng mga random na kanyan. Sa totoo lang, isa si Mechanicus sa mga kaaway na hindi niya gustong harapin. Dahil sa kanyang pagpasok sa dula na panuntunan, ito ay walang silbi sa isang di-organikong sangkap tulad ng Moxon. Sa sandaling naisip niya na marami pa ring mga tao sa Zhongzhou ang hindi magising sa ilalim ng batas ng bangungot, naging balisa siya. Ikaw at si Jiang ay sinusubukang gisingin ang iba, hindi ba ito isang paglabag sa tiwala? Sa oras na ito, gusto niyang patayin si Mo Xin sa lalong madaling panahon, para makabalik siya sa Zhongzhou. Ang bloodline ni Qingqiu ay itinulak sa sukdulan, at ang sikat na artista ng malabo na gabi ay mabilis na naabutan si Yefan. Sa dilim, isang malaking kuko ng multo ang nakaunat. Sword God. Nagkita tayong muli. This time, hindi na kami mahuhulog sa mga pakulo mo. Talagang natanggap ng Dark Magic God ang utos at muling nag-teleport mula sa kadiliman. Sa labanang ito, halatang nagtutulungan sila ni Mo Xin. Si Mo Xin ang may pananagutan sa pangunahing pag-atake, habang ang kadiliman ang may pananagutan sa pagprotekta kay Mo Xin at pagsali kay Yefan. Sa oras na ito, ang lakas ng Dark Law God ay mas malakas kaysa noong pinatay niya siya sa unang pagkakataon. Ang nakatutuwang kadiliman sa kanyang mukha, tulad ng isang maitim na hayop, ay lumipad patungo kay Yefan. Direktor, papatayin ko si Mo Xin, hinaharangan mo ang kadiliman para sa akin.
Tandaan na huwag itong patayin, bitag siya. Paprotektahan ni Ye Fan si Chu Yunyao at hahanapin ang totoong katawan ni Mo Xin, kaya wala siyang oras para pangalagaan ang Dark Magic God. Pagkatapos ng lahat, hindi dapat maliitin ang bilis ng pagtakas ni Mo Xin. Sige. Tumalikod si Wu Yeming kasing bilis ng takot, at naghagis ng isang sayang na piraso ng pagsasanay sa hangin, na ibinagsak ang Dark Magic God sa kalangitan. Namangha si Ye Fan, medyo malakas ang sikat na aktres na ito sa maulap na gabi. Bagamat hindi siya nasa porma sa mga ordinaryong panahon, hindi siya mahina sa mga laban. Ang direktor ng makina ay hindi madaling pakitunguhan. Isa kang salamangkero, at nangangahas kang makipaglaban sa direktor na ito. Ang mga mata ni Wu Yeming ay kumislap ng asul na liwanag, at ang isang antas ng eroplanong pag-iisip ay nagsimulang patuloy na salakayin ang kaluluwa ng Dark Magic God. Sa oras na ito, ang Dark Law God ay nasa isang estado ng unti-unting pagwawalang katwiran at labis na nasasabik. Kung mas ganito ang kaso, mas apektado siya sa pag-iisip, at hindi siya makapagpapasya ng mahinahon. Biglang, ang Dark Magic God ay tila nasaroon ng damdamin. Napayakap siya sa kanyang ulo at umiyak ng malakas sa hangin. Ah, bakit mo ako iniiwan? Hindi ako halimaw. Hindi. Tila naaalala ang isang malungkot na karanasan sa nakaraan, ang Dark Magic God ay sumigaw ng heartbroken at ayaw ng lumaban muli. Sasamantalahin na sana ni Wu Yeming ang pagkakataon na patuloy na palakasin ang batas at hayaan ang Dark Magic God na subukang magpakamatay, ngunit napapalibutan ito ng ilang mekanikal na puso. Ang isang serye ng mga kanya ng enerhiya ay pinilit na bumalik sa sikat na artista ng gabing mahamog. Ang mga metal na globo ng 8 mekanikal na puso ay gumawa ng isang kubo na may prismatic surface, na nagpoprotekta sa Dark Magic God. Ang hadlang ng enerhiya na ito ay nakagambala sa pagguho ng batas ng pagpasok sa dula, at biglang hinayaan ang mga madilim na Diyos na makawala mula sa isang malaking kalungkutan. Hoy! Naglalaro pa rin ng kooperasyon, mahirap talagang pakitunguhan, nagngangalit si Wu Yeming. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Ang kanyang layunin ay salubungin ang Dark Magic God at pigilan siyang makipaggulo kay Ye Fan. Hanggat hindi makagalaw ang madilim na Diyos, kumpleto na ang kanyang misyon. Kasabay nito, kinuha ni Ye Fan si Chu Yunyao at pinatay ang maraming pagharang, nang makitang papalapit na siya sa target. Sayang lang at naapektuhan na naman ng Dark Magic God ang paligid na espasyo. Kung hindi, ang paggamit ni Ye Fan ng Sword Intent para lumipat ay makakapagligtas sa kanya ng ilang problema. Sa paglusot sa madilim na ulap, hindi maiwasan ni Ye Fan na matigilan nang makita niya kung nasaan si Mo Xin. Ano ito? Kabanata 2979 na pagkasira. Isang higanting metal na kuta na nasuspine sa hangin. 10,000 nguso ng iba't ibang kalibre ang nakatutok kina Ye Fan at Chu Yunyao. Nasa loob si Mo Xin. Naitanong lang ni Ye Fan si Chu Yunyao dahil hindi niya maramdaman ang kanyang primordial spirit. Oo, ang mga electromagnetic wave ay ibinubuga mula rito. Ngumiti si Chu Yunyao at sinabi, huwag kalimutan na ang memorya nito ay nasa neutron core. Kung gusto nito, maaari nitong gamitin ang malaking masa at gravity ng neutron core upang sumipsip ng napakalaking halaga ng metal. Hindi banggitin ang pagtatayo ng Air Fortress, kahit na ito ay isang metal planeta ay ganap na maayos. Ngunit nasira ko na ang neutron. Biglang nagising si Ye Fan sa kalagitnaan ng kanyang mga salita. Ito ay may higit sa isang katawan. Sinabi ni Chu Yunyao, naiintindihan mo ba? Para kay Mo Xin, mayroong maraming neutron nuclei kung kinakailangan. Maaari nitong tuluyang sirain ang mga bituin, o direktang mangolekta ng neutron nuclei at gamitin ang mga ito bilang carrier nito. Dapat nating sirain ito mula sa pisikal na antas bago ito pumasa sa mga batas ng mga eroplano at ilipat ang memorya nito sa iba pang mga neutron core. Wasakin ang neutron core, ngunit ganap ding guluhin ang mga memory wave nito. Lamang sa pisikal na pananaw halika, pagsira sa memorya nito ang tanging paraan para patayin ito. Lumiwanag ang mga mata ni Ye Fan, talagang isang kawalan na mayroon siyang Chu Yunyao. Kung hindi, baka wala talaga siyang kinalaman sa Mo Xin na ito. Sa oras na ito, 10,000 mga kanyan ang nakakuha ng mataas na intensidad na primitive power. Ang higanteng metal na kuta ay tila gumawa ng libu-libong dagandong. Boom boom boom. Ang magaan na kanyan ay nagdala pa ng isang malakas na reverse thrust, at ang buong metal na kuta ay itinaas sa hangin. Sa harap ng mapangwasak na kapangyarihang ito, hindi natakot si Ye Fan. Nagpatawag siya ng 10,000 lumilipad na espada, at ang walang kapantay na Qinglong Sword ay nagpakawala ng kapangyarihan ng misteryosong yelo. Bijan Ice Spring. Ang lumilipad na mga espada sa magkabilang panig ay bumuo ng dalawang matataas na bangin, at ang lumilipad na espada sa gitna ay naging isang nagmamadaling itim na ice sword na layunin, tulad ng isang gumugulong na bukal. Mula sa malayo, hindi mabilang na lumilipad na mga espada ang bumubuo ng nakabaligtad na tiyanhi. Hinaranggan ng tubig ng ilog ang lahat ng magaan na kanya na ito, at hindi sila makalapit kay Ye Fan. Sa sandaling ito, ang boses ni Mo Xin ay nagmula sa kanyang isipan. Sword God, nakikipaglaban ka dito, ngunit naisip mo ba ang iyong likod? Ngumisi si Ye Fan, gusto mo bang gambling ako? Mukhang natatakot ka rin.
Hindi na nagsalita pa si Moses. Xiao Yao Yao, sumunod ka ng mabuti, papasok ako. Nakita ni Ye Fan na nasa labas siya ng Metal Fortress, at nagplanong pumasok. Walang katulad na Asher Dragon, langit. Ang mga lumilipad na espada ni Ye Fan ay nagtagpo ng napakabilis, na bumubuo ng isang patuloy na umiikot na lumilipad na espadang apoy. Noong una, kailangan ni Kang Tia na i-condense ang Kang Yan, ngunit ang pagkilos ni Ye Fan, na umaasa sa pamamaraan ng sword fighting, ay nag-aalis ng oras upang i-condense ang Kang Yan, at sa parehong oras ay nagpapataas ng lakas at tibay. Boom! Gatlang M. Ang Sword in 10th Heaven ay parang isang black golden na nakakapasong araw, na tumatama sa kuta. Ang metal na kuta ay mabilis na natunaw, at maraming nguso ang hindi na mapapaputok. Ngunit ito ang kaso, ang metal na kuta na ito ay masyadong malaki, at mahirap na umatake ng sabay-sabay. Nandito ako para tulungan ka. Doom rushed over at this time, direktang nakakabit sa ibabaw ng fortress. Basura ang lupa. Ang isang batas ng eroplano ay isinaaktibo, at ang metal na kuta ay tila bumagsak, mabilis na nagbabago mula sa bagay patungo sa enerhiya. Sa ganitong paraan, magtutulungan sina Ye Fan at Doom, at mabilis na matutunaw ang kuta ni Mo Xin. Nang makitang babagsak na ang kuta, at kontrolado na ang Dark Magic God, talagang binalak ni Mo Xin na talikuran ang katawan na ito. Tatakbo ito. Ginagamit ni Chu Yunyao ang kakayahan sa pagtuklas ng Starfire Armor para i-lock ang mga galaw ni Mo Xin. Nang makitang gumagalaw ang electromagnetic waves ni Moxen, agad siyang sumigaw. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nakita ni Ye Fan na mayroong 3 neutron nuclei, na lumabas mula sa 3 direksyon ng kuta. 3. Medyo natigilan si Ye Fan, okay lang na habulin ang isa, 3 bagay na napakabilis, paano habulin? Totoo ang nasa kaliwa. Gumamit si Chu Yunyao ng mga electromagnetic wave upang makilala ang pagiging tunay. Walang sinabi si Ye Fan, isang Stegosaurus Juing ang tumakbo, at ang Phantom Law ay ginamit ng sunod-sunod. Sa paraan ng halos teleportation at multi-jump, ang distansya mula sa neutron nucleus ay pinaikli. Xiao Yao Yao. Gusto lang itanong ni Ye Fan kay Chu Yunyao kung ano ang plano niyang gawin. Gayunpaman, nakita niya na si Chu Yunyao ay mayroon ng napakahusay, pilak itim na sandata sa kanyang kamay. Sa goggles ni Chu Yunyao, na-activate ang locking procedure. Napakalakas ng pag-urong, hawakan mo ako ng mahigpit. Niyakap ni Ye Fan ang kanyang mga braso sa baywang ng babae ng walang sabi-sabi, ginawa siyang sandalan. Mabilis. Nakakalayo. Sa pangalawang pagkakataon, naramdaman ni Ye Fan ang sobrang haba. Ang mukha sa Starfire Battle Armor ni Chu Yunyao ay napakalamig at kalmado. Agad na sinindihan ng Starfire Armor ang libu-libong gintong ilaw na daanan, na konektado sa Silver Black Round Mouth Light Cannon. Malinaw, ang sandata na ito ay magagamit lamang ni Chu Yunyao na nakasuot ng Starfire Armor. Ang kahalagahan na inilalagay ng mga kababaihan sa sandata na ito ay maliwanag. Nang lumiwanag ang nguso ng kaunting liwanag ng bituin, hindi napigilan ni Ye Fan na makaramdam ng kaunting takot sa kanyang mga buto. Anong enerhiya ito? Talagang pinaramdam nito sa kanya. Isang malaking banta. Naramdaman ni Ye Fan na kahit na ginawa niya ang kanyang makakaya, maaaring hindi niya makayanan ang putok na ito. Ito ay isang pang-agham na kapangyarihan na hindi pa niya nakita. Hindi, imposible. Nagpahayag si Mo Xin ng kamalayan, at tila nakita nito ang ginagamit ni Chu Yunyao. Ngunit sa parehong oras, nagpaputok si Chu Yunyao. Boom! Gitling! Isang gray-white particle cannon na nakalock kay Mo Xin ang kumislap sa hangin. Matapos itong bitawan saglit, nakaramdam ng malakas na pag-urong si Ye Fan. Hawak si Chu Yunyao, lumipad siya ng pabaligtad ng daan-daang metro. Ang mas ikinasindak ni Ye Fan ay na ang silver-gray na particle cannon ni Chu Yunyao ay sumabog. Ang kanyan na ito, naging one-off. May ilang galos din sa Starfire Armor ni Chu Yunyao. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang babae ay humihinga ng mabigat, at ito ay napakahirap. Xiao Yao Yao. Nagtagumpay ba ito? Iniunat ni Chu Yunyao ang kanyang kamay at itinuro ang hukbo ng Heart of Machinery sa ibaba. Nakita ko na 10,000 mga makina ang lahat ay nagulo, nahuhulog, tumatakbo, at gumuho. Nawala ang mga pagbabago, at sa pagkakataong ito ay talagang patay. Ang Doom ay lumipad sa oras na ito, at sinabi na may mukhang hindi makapaniwala, Miss Chu, ikaw, ngayon ka lang ba gumamit ng antimatter? Napakamot ng ulo si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Chu Yunyao sa armor, antimatter gamma particle cannon, tinatawag ko itong Destruction 01. Umaasa sa banggaan ng antimatter at matter, 100% ng matter ay na-convert sa enerhiya, na gumagawa ng ultra-high energy na gamma ray. Kahit na ang Moxen at ang mga batas ng material na eroplano ay hindi maaaring labanan ang pinakahuling material na sandata. Dapat sabihin. Ito dapat ang pinakakinatatakutan na pag-atake ni Moxen, dahil mayroon lamang itong bagay at walang kaluluwa. Bagamat hindi gaanong naiintindihan ni Ye Fan, alam din niya na dapat ito ay isang pangarap na sandata na napakahirap bumuo. Xiao Yao Yao, kailan mo inihanda ang bagay na ito?
Oo, Miss Chu, mayroon kaming ilang mga pundasyon para sa pagkuha ng antimaterya. Ngunit ang pinakamahirap na bagay tungkol sa antimatter ay ang pag-imbak at pagdadala nito, at ito ay napakabihirang makuha mula sa hindi mabilang na mga mapagkukunan. Medyo, hindi pa nakumpleto ng ating ether ang pagbuo ng mga armas na antimatter. Paano mo ito nagawa? Mukhang nasa sabik si Doom, mas kahanga-hanga pa kaysa sa pagtingin kay Ye Fan. Kabanata 2980 ito ay hindi madali. Sa simula, ito ay dahil hindi natin matalo si Ye Xuanguang sa Tesu Plain. Naisip ko, kahit gaano pa siya kalakas, dapat may armas siya para patayin siya. Naaalala ko na mayroong ilang pangunahing pananaliksik sa antimatter sa ether, ngunit tila ito ay dahil sa mga problema sa mapagkukunan. Na walang mga resulta. Nang matapos ang mundo sa Teso, lahat ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Sinamantala ko ang pagkakataon na kolektahin ang lahat ng mga materyales na maaaring mag-extract ng antimatter sa Golden Light Sky. Nang maglaon, gumugol ako ng higit sa 10 taon, gamit ang pagkuha ang aparato ay gumagana sa buong orasan. 5 gramo lamang ng antimatter ang nakuha mula sa napakalaking dami ng materyal. Sa kasamaang palad, ang unang 3 gramo ay natupok lahat sa panahon ng eksperimento, dahil ang pagdadala at paggamit ay lahat ng mga problema. Ang huling 2 gramo ay ginawa sa wakas. Ang Destruction 01 Gamma Particle Cannon. Ngunit hindi ako kailanman nang ahas na gamitin ito. Una, ito ay masyadong mahalaga upang ubusin. Pangalawa, hindi ako sigurado kung kaya nitong sirain ang Yuan Shen laban sa strategic level. Pero itong Moxon ay iba-iba, dahil puro bagay sila, sigurado ako. Hanggat bahagyang kiniskis ng aking antimatter gamma particle cannon. Kahit istorbohin, hindi nito kakayanin. Matapos makinig sa paliwanag ni Chu Yunyao, labis na humanga at naantig si Ye Fan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa katapusan ng mundo, si Chu Yunyao ay nakatuon pa rin sa pananaliksik. Bukod dito, nagsusumikap pa rin siya upang makayanan si Ye Xuanguang. Bagamat hindi ito naging kapaki-pakinabang sa simula, ang unang digmaang pandaigdig ngayon ay nagpapatunay na ang mga kababaihan ay naghahanap ng pasulong. Laging nararamdaman ni Ye Fan na si Chu Yunyao ay palaging nasa laboratorio at hindi alam kung ano ang dapat pag-aralan. Ngayon, lubos na itong naiintindihan. Kung hindi pa tapos ang labanan, talagang gustong yakapin ni Ye Fan ang babae at pasalamatan siya. Lumingon si Ye Fan at tumingin sa kinaroroonan ng Dark Magic God. Sa sandaling namatay si Mo Xin, ang hadlang na tumulong sa Dark Law God na labanan ang pag-atake ng pagpasok sa dula, ay nawala na rin. Gayunpaman, nakita ng Dark Law God na hindi maganda ang sitwasyon, at pinunit niya ang madilim na bitek ng walang pag-aalinlangan, at direktang tumakbo palayo. Si Wu Mingying ay mukhang walang magawa at ibinuka ang kanyang mga kamay kay Ye Fan. No way, hindi ko mapigilan. Sumimangot si Ye Fan. Sa katunayan, hindi niya alam kung kaya niyang patayin ang kadilimang ito. Imbes na makisali sa kanya, mas mabuting pumunta muna sa ibang lugar. Yunyao, bumalik ka sa ring, sabi ni Ye Fan. Gayunpaman, umiling si Chu Yunyao, hindi, pupunta ako ngayon sa Mechanical Temple. Kung ang pagsasaliksik dito ay sisirain ng mga tao ng Arcane Divine Realm, ang kawalan ay magiging masyadong malaki. Ngunit hindi ito ligtas, sabi ni Ye Fan. Nandito ako para samahan si Miss Chu, positibong sinabi ni Doom, Sword God, hindi ka ba pumayag na ibigay sa akin ang teritoryong ito noon? Ngayon nagbago na ang isip ko, hindi ko na kailangan lahat, let me share the future with Miss Chu. Resulta ng siyentipikong pananaliksik. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Gaya ng inaasahan sa Ether Clan, ang Doomsday ay mas pinapahalagahan ang agham kaysa sa teritoryo. Hanggat gusto ni Xiao Yaoyao, kaya ko, sabi ni Ye Fan. Walang problema, gawin mo na lang ito. Si Chu Yunyao ay masyadong prangka. Tuwang-tuwa ang Doomsday, Miss Chu, dadalhin kita sa Mechanical Temple. Hindi nagtagal, lumipad si Doom at Chu Yunyao. Kinuha ni Ye Fan ang sikat na aktres ng Wuya at inilipat pabalik sa tahanan ng mga matatanda ng clan. Kinuha ni Wu Yeminglang ang ilang nagising na mga tao at nagmamadaling Jin Aisang ang mga nasa bangungot pa rin. Ang paggising na ito ay hindi isang ordinaryong paraan, at nangangailangan ng ilang mga kasanayan. Dahil ang Nightmare Law mismo ay isang subtle psychic attack. Dalubhasa sa larangang ito ang sikat na aktres sa malabo na gabi, at siya lang ang pinakakwalipikado para sa trabahong ito. Sa 10-10 milyong tao na natutulog pa sa Central State, ito ay isang mabagsik na gawain para sa kanya. Bagamat ang mga taong ito, wala sa kanila sa isang madiskarteng antas, ay tila maliit ang halaga. Ngunit ang mga gustong maging emperador ay dapat bigyang pansin ang kanilang sariling mga tao. Kung hindi mo gisingin ang mga taong ito hanggat maaari, kung gayon ang pag-angkin ni Ye Fan sa emperador, na sumipsip ng kapangyarihan ng pananampalataya, ay walang kabuluhan. Nagmamadaling hinanap ni Ye Fan at Su Qingzhou si Jiang at tinanong kung kamusta ang sitwasyon. Nakontak mo na ba si Sanju? Kumusta sina Elder Hua at Ye Xuanguang? Sword. Lord Sword God? Mukhang hindi mapalagay si Jiang, maliban sa presidente, si Elder Feng Xiaotian at Madam Xiao ay wala na sa Kyushu. At,
Hindi nila alam kung nasaan sila, at ilang sandali pa ay hindi na sila makakabalik. Tila nakipaglaban na si Dean Emperor sa estratehikong antas ng kalaban, alamin natin ito. Elder Hua Feihua hindi ko makontak, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ngunit nakipag-ugnayan ako sa Shenlang City, at tila ang buong Shenlang City ay nabago sa terrain. Mukhang naantig din si Elder Hua Feihua. Nagbago ang mukha ni Ye Fan, change, actually mentally prepared siya, tutal, ang kabilang partido ay may isang plane level powerhouse na kayang ilipat ang terrain. Kung hindi mo gagamitin ng husto ang taong ito at ganap na guluhin ang mga posisyon ng bawat madiskarteng antas, ito ay isang basura. Oo naman, kahit si Sanju ay inilipat ng lalaking ito. Kung dinala lang nila ang kanilang mga tagahanap ng mas maaga. Sumimangot si Ye Fan, kung mahahanap niya sila, maibabalik niya ang mga taong ito. Asawa, ang interbensyon ng ika-4 na kaharian ay orihinal na isang emerhensya, at hindi namin naisip ito ng labis na nag-iisip. Ngunit ang sitwasyon ay hindi partikular na masama ngayon, at si Elder Hua Feihua ay dapat na maayos. Hanapin mo muna si Ye Xuanguang, kahit na hindi siya nagbabanta sa buhay, kailangan kanyang puntahan. Sabi ni Su Qingzhou. Natigilan si Ye Fan, asawa, may alam ka ba kanina? I didn't have time to ask you just now, saan na ba nagpunta sina Ayer at Zinner? Si Zinner, Yuner, at Qinglan ay hindi pa umaalis sa customs. Binigyan ko siya ng task, kasi mas madali siyang gumalaw at hindi madaling ma-detect. Siya ay abala sa iba pang mga kagyat na bagay ngayon, at kung magiging maayos ang lahat, maaari tayong magligtas ng ilang problema. Nag-aalala si Ye Fan, hindi. May panganib ba? Sa ngayon, paano magkakaroon ng magandang bagay ng walang kaunting panganib? Ang pinagsamang puwersa ng Satan at Arcane Divine Realm ay sapat na mahirap harapin. Ngayon ay mayroong pang-apat na Diablo, napakakaunting impormasyon ang alam natin, ang kalaban ay madilim at tayo ay maliwanag, masyadong pasibo. Ngayon na ang panahon para magpatrabaho ng mga tao, at ginagawa nating lahat ang ating makakaya. Kailangan mo ba talagang umasa sa iyo upang iligtas ang napakaraming mundo? Sa pagkakataong ito, hindi mo na talaga kayang gawin ng mag-isa. Napabuntong hininga si Su Qingzhou. Napabuntong hininga si Ye Fan, sa totoo lang, mapagkakatiwalaan lang niya ang mga tao sa paligid niya. Malamang na si Su Qingzhou ay hindi gagawa ng anumang pag-aayos, pagkatapos ng lahat alam niya ang ilan sa kanyang mga bottom lines. Okay, asawa, pumunta ka kay Ye Xuanguang. Nagbago ang lupain. Kakailanganin mo ng ilang oras upang mahanap siya, sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan at lumayo. At the same time, meron isang malawak na parang. Ito ay batas ni Emperor Ziggy, isa pang mundo ng dalawang mundo. Hindi napigilan ni Yao Zhongguo na mabigla nang makita niyang lumitaw si Emperor Ziggy sa kanyang harapan, at may ilang bakas ng labanan sa kanyang katawan. President Emperor. Sinulyapan siya ni Di Ziggy, stay here and be vigilant. Anong nangyari? Sino ang kinakalaban mo? Baka darating ang hukbo ni Satanas. Hindi. Imposible, hindi ganoon kabilis. Solemn na ang mukha ni Yao Zhongguo. Ang patriarka. Ang likas na, tatlong kalikasan, ng magulong bloodline ay nalinang sa isang napakalalim na antas. Ang mga ordinaryong madiskarteng kalaban, kahit umasa sila sa talento ng bloodline, ay kayang gawin ito ng madali. Hindi madaling gawain na itago si Emperor Ziggy sa sarili niyang mundo at maiwasan ang mga pag-atake. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.